Si Al ay isang walang silbing talunan na namuhay ng simple bilang isang magsasaka. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang magising siya sa isang cheat skill na nagpapataas ng kanyang stats. Kaya, umalis siya sa bukid upang sirain ang mga makapangyarihang demonyo sa araw at isang kakaibang uri ng babae sa gabi. Nagsimula ang lahat isang umaga ng masayang inaani ni Al ang ilang pananim sa kanyang hardin, at ipinaalam sa kanya ng sistema na ang kanyang mga kasanayan sa pagsasaka ay umabot na sa level 10. Bigla, nagpakita ang pop-up screen na nagbigay kay Al ng opsyon na isama ang kanyang mga kasanayan sa pagsasaka. Kaya, nagpa siya siyang subukan ito. Ngunit, ito ang dahilan kung bakit siya nag-evolve sa isang bagong titulo, na may hindi kapani-paniwalang antas ng kapangyarihan sa pag-atake. Gayunpaman, mas nag-aalala si Al sa katotohanan na mayroon siyang mga paninda na ihahatid sa merkado. Kaya, nagmadali siyang lumapit upang gawin iyon. Sa kanyang paglalakbay, nakita ni Al ang isang dragon na umaatake sa isang grupo ng mga adventurer, kaya nagpa siya siyang tulungan silang makatakas sa pamamagitan ng pag-agaw ng atensyon ng dragon. Gayunpaman, nang ihagis niya ang kanyang carrot sa dragon, diretso nitong pinasabog ang napakalaking dragon mula sa kalangitan, na nag-iwan sa kanya at sa mga adventurer na natigilan. Nagtaka si Al kung ang kanyang carrot ay gawa sa bomba, ngunit naalala niya na tumaas ang kanyang kasanayan sa pag-atake, kaya hindi niya ito masyadong inisip at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Di nagtagal pagkatapos, nakarating siya sa kabisera ng hari kung saan nakita niya ang isang lalaking nakahod na sinusubukang dukutin ang isang babae. Kaya, mabilis siyang tumalon at inagaw ito mula sa kanyang mga bisig. Gayunpaman, nagalit ang bandido at sinubukan siyang atakihin gamit ang kanyang kutsilyo, ngunit umiwas si Al at binagsak siya gamit ang pangwakas na galaw ni The Rock. Habang pinipigilan ng mga gwardya ang mandurukot, naalala ni Al kung paano niya biglang nagising ang kapangyarihan ng pananaw sa panahon ng laban, na nagbigay daan sa kanya upang mahulaan ang mga galaw ng kalaban. Nagpasalamat ang babaeng si Fal sa pagliligtas sa kanya, ngunit biglang tumunog ang mga kampana. Kaya nagmamadaling umalis si Al sakay ng kanyang kariton upang ihatid ang mga kalakal ng mabilis hanggat maaari nang hindi man lang niya sinasabi ang kanyang pangalan. Matapos maihatid ang mga paninda sa mga ngalakal, pauwi na si Al nang may mga gwardya na humarang sa kanyang daan. At ito ang ikanalito niya dahil naibigay na niya sa kanila ang kanyang pass. Ngunit biglang dumating si Fal at ipinaliwanag na siya ang prinsesa ng kaharian na gustong makipag-usap sa kanya tungkol sa ilang negosyo. Nagulat si Al na ang isang mataas na ranggong babae ay gustong makipag-usap sa isang talunang tulad niya, ngunit hiniling niya sa kanya na magtrabaho para sa maharlikang sambahayan, na lalong ikinagulat niya. Tinanggihan niya ang alok at sinubukang tumakas dahil ang gusto lang niya ay gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay bilang isang magsasaka. Ngunit nangako si Fal na bibigyan siya ng isang napakalaking sakahan kapalit ng kanyang serbisyo. Nang tanungin niya kung bakit siya ang pinili niya, ipinaliwanag niya na ang lalaking madali niyang napabagsak ay may average na status na 500, ngunit hindi niya alam kung ano ang average na status. Kaya, ipinaliwanag niya na ito ay isang power grading system kung saan ang maalamat na bayani ay may pinakamataas na score na 1,000. Pagkatapos ay hiniling ni Fal na tingnan ang kanyang score, ngunit ayaw ipakita ni Al sa kanya na siya ay nasa 65,000. Nang sandaling iyon, dumating ang mga adventurer mula kanina at ibinalita sa prinsesa ang tungkol sa insidente sa dragon. At nang magsimula siyang maghinala kay Al, nakita nila na mabilis na itong tumatakbo sakay ng kanyang kahoy na sakayan. Sa kabila nito, nagpa siya si Fal na hindi siya susuko kay Al. Di nagtagal, bumalik si Fal sa palasyo kung saan ipinaalam sa kanya at sa hari ng isang opisyal na nagngangalang Cecil na isa sa mga commander ng demonyo na nagngangalang Romeo ay nagpadala ng isang grupo ng mga halimaw sa kanilang kaharian upang maghayganti sa pagkatalo ng hari ng demonyo. Iminungkahi ni Cecil na tumakas sila mula sa kabisera upang iligtas ang kanilang mga sarili, ngunit tumanggi ang hari. Kaya naman lahat ng mga kabalyero sa silid ay nagmakaawa sa kanya na sumang-ayon habang tinitiyak sa kanya na paprotektahan nila ang kaharian habang wala siya. Samantala, si Al ay nagpapahinga sa bahay nang biglang dumating ang kanyang kaibigang si Tista at ipinaalam sa kanya na may dumadaang grupo ng mga halimaw malapit sa kanilang nayon. Ngunit si Al ay wala pa ring motibasyon. Gayunpaman, nang mapagtanto niya na ang kanyang mga pananim ay nasa panganib, tumakbo siya ng kasing bilis ni The Flash upang tingnan ang mga ito.
Pagdating doon, nakahinga siya ng maluwag dahil ang kanyang mga halaman ay ligtas. Ngunit nakita niya ang mga halimaw na nagmamarcha patungo sa kabisera, na nagpabalisa sa kanya habang nag-iisip siya kung ano ang gagawin. Samantala, pinangungunahan ni Cecil ang paglikas sa hari at kay Fal. Ngunit bigla niyang inatake ang hari at ang kanyang mga gwardya at isiniwalat na siya ay si Romeo sa lahat ng panahon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang kanyang malaking plano, na ang magpanggap na hari at ilagay ang kaharian sa ilalim ng kontrol ng mga demonyo. Pagkatapos, naglunsad siya ng isang dark rain kay Fal at sa hari upang wasakin sila, ngunit hinaranggan nila gamit ang isang tumpok ng mga banal na kalasag. Kaya, pinakawalan niya ang isang nakakatakot na dark dragon, na Sumire sa kanilang mga kalasag. Upang tapusin ang mga ito, nagpaputok siya ng isang malakas na dark blast, ngunit tumalon si Al at sinalungat ang spell gamit ang isang malakas na kasanayan sa pagsasaka, na Sumire sa lupa sa ilalim, na nag-iwan kay Fal na gulat. Nagulat si Romeo na ang isang ordinaryong magsasaka ay maaaring hamarang sa kanyang malakas na atake. Kaya, sinubukan niyang atakihin ito gamit ang kanyang espada, ngunit nasalo ni Al ang espada gamit ang kanyang mga kamay at inihagis si Romeo diretso sa pader. Dahil dito, napagtanto ni Romeo na si Al ang tumalo sa dragon na ipinadala niya kanina. Kaya, nagbago siya sa kanyang ultimate form, na mukhang isang deformed na bersyon ng Attack Titan. Hiniling ni Fal kay Al na tumakbo dahil ang mga istatistika ni Romeo sa ganitong anyo ay napakataas. Gayunpaman, ginaya ni Al si Goku sa pamamagitan ng pagpaslang sa kanya sa isang suntok. Pagkatapos ay inilipat ni Al ang kanyang atensyon sa iba pang mga demonyo, ngunit nakita niyang tumatakbo na sila palayo sa takot. Kinabukasan, nagpasalamat ang hari kay Al sa pagliligtas sa kanyang mga tao at hiniling kay Al na maglingkod sa kaharian, na nangangakong bibigyan siya ng pinakamataas na ranggo ng pagiging kabalyero, ngunit tumanggi si Al dahil gusto lamang niyang mamuhay bilang isang magsasaka. Sa kabila nito, nagpasya si Fal na ibigay sa kanya ang malaking sakahan na ipinangako niya kanina bilang gantimpala sa kanyang mga pagsisikap, at hiniling sa kanya na magparehistro sa guild upang makasali siya sa laban-laban sa mga halimaw na kamakailan lamang nagpapakita sa kabisera. Nang marinig ito, sa wakas ay sumang-ayon si Al at nagkamayan sila. Gayunpaman, nang makita ni Al ang malaking sakahan na ibinigay sa kanya ni Fal, natarante siya dahil isa lamang itong kaparangan. Kinabukasan, inilibot ni Fal si Al sa pamilihan ng kabisera ng hari, at nagsimula siyang mamangha nang makita ang lahat ng sariwang gulay, na nagpaisip sa kanya kung ang tanging mahalaga sa kanya ay pagkain, nang mapansin niya ang isang nagtitinda ng barbecue sa malapit. Agad siyang lumapit sa kanya upang umorder ng ilang kebab para sa kanilang dalawa, na kanilang pinagsaluhan habang naglalakad sa unahan. Habang nagpapatuloy sila, tinanong ni Al si Fal kung bakit siya gumagalaw kahit na siya ang prinsesa dahil maaaring magkagulo ang palasyo sa ngayon. Ngunit sinabi niyang hindi siya problema dahil ang kanyang katulong, si AB, ay gumaganap bilang kanyang body double. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang pag-aaral tungkol sa kanyang mga tao ay isa rin sa kanyang mga trabaho, ngunit inakala ni Al na siya ay palaboy-laboy lamang at agad niyang pinatunayan na tama siya sa pamamagitan ng paghingi ng karagdagang pagkain. Maya-maya ay nakarating sila sa Adventurers Guild at hiniling ni Fal kay Al na ilihim ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang prinsesa habang tinatawag siyang Fiona. Ngunit natatakot pa rin si Al na makilala nila siya. Kaya ipinaliwanag niya na ang kanyang hair accessories ay may jutsu magic na nagtatago sa kanyang hitsura. Pagpasok nila sa guild hall, agad na nakilala ng isang lalaki si Al bilang ang lalaking labis na malakas na pinagkakalat ng mga tao. Kaya tinanggap niya ito at dinala sa receptionist, si Heidi, para magparehistro. Nagpakilala si Al sa babae, ngunit naglaho ang kanyang aura nang kumulo ang kanyang tiyan na parang isang ogre na walang utak, at nagpasya si Heidi na ilibre siya ng ilang pagkain. Pagkatapos kumain, pinuri ni Al ang kanyang husay sa pagluluto, kaya sinabihan niya ito na ang rokabozu pie na kakain lang niya ay espesyalidad niya, at nagpasya si Al na magtanim ng rokabozu sa kanyang bukid. Tinanong ni Heidi kung bakit siya nagpasyang maging isang adventurer kahit na isa siyang magsasaka, kaya ipinaliwanag niya na nakatanggap siya ng lupang sakahan mula sa isang tao na may kondisyon na tatapusin niya ang mga halimaw. Pagkatapos ay idineklara niya na isa pa rin siyang magsasaka at ang pagiging isang adventurer ay isa lamang niyang trabaho, na nagpaisip sa kanya na siya ay medyo may talento. Bigla,
Dumating ang tatlong adventurer mula kanina at kinilala si Al bilang ang tumalo sa dragon na may ranggong S, at lahat ng mga adventurer sa silid ay nagsimulang mawalan ng masabi. Kaya, pinakalma sila ni Al sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila na isa lamang siyang ordinaryong magsasaka. Sinabihan siya ni Heidi na kumonsulta sa tatlong adventurer kung mayroon siyang anumang problema. Kaya, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanila, at ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang sina Jake, Lamia, at Luke. Nag-aalala si Al na ang kanyang simpleng buhay sa pagsasaka ay magiging mas magulo, ngunit hiniling niya kay Heidi na bigyan siya ng isang quest at ipinaliwanag niya na ang mga quest ay may mga ranggo mula sa ranggong G hanggang ranggong SS. Gayunpaman, ang ranggong SS ay isang ranggo ng mga bayani. Kaya, ang sistema ng pagraranggo ng adventurer ay mula sa mga ranggong G hanggang S lamang at ang mga ranggong C hanggang B ay para sa mga ganap ng nasa hustong gulang. Dahil si Al ay isang napakatalentadong alpha male, hinulaan ni Heidi na mabilis siyang magiging S-rank. Ngunit walang balak si Al na puntiryahin ang S dahil ang layunin niya ay literal na hawakan ang damo sa halip na mapansin. Pagkatapos ay binigyan siya ni Heidi ng isang quest upang mang-alap ng 10 tangkay ng milk grass mula sa kagubatan ng Grimm. At ipinaliwanag niya na ang milk grass ay ginagamit para sa mga recovery potion, na ginagawa itong isang kinakailangang item para sa isang adventurer. Gayunpaman, pakiramdam niya ay mapanganib para kay Al na harapin ang mga halimaw habang nakasuot ng shapy farming outfit, at ipinaliwanag ni Al na masyado siyang walang pera para bumili ng mga regular na gamit. Kaya, binigyan niya siya ng isang robe na may defensive magic. Sinubukan ni Al na tumanggi dahil ang isang magsasakang tulad niya ay walang karapatan na magmukhang si Doctor Strange. Ngunit isinuot pa rin niya ito sa kanya at sinabing ayos lang sa kanya dahil matagal na niya itong hindi isinusuot. Habang sinusuri ni Al ang kanyang bagong kasuotan, labis na nabighani si Heidi sa kanyang enerhiyang alpha kaya't ang kanyang utak ay napunta sa airplane mode. Ngunit ibinalik siya ni Al sa realidad. Kaya ipinaliwanag niya na ang pagtingin sa kanya ay nagpaparamdam sa kanya ng nostalgia. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang ilang mga quote ni Josh Moika upang magbigay inspirasyon sa kanyang paglalakbay bilang isang adventurer, ngunit si Al ay mahinahong nadismaya dahil ang kanyang mabagal na buhay sa pagsasaka ay nagkagulo. Pagkalipas ng ilang oras, si Al ay nasa kagubatan at nagtitipon ng mga halaman nang makakita siya ng isang kakaibang kaliskis sa lupa. Ngunit ito ay ikinagulat niya dahil walang dapat na anumang kaliskis na halimaw sa lugar. Bigla, isang malaking babaeng orc ang nagpakita at sinubukang pagpistahan ang kanyang katawan. Ngunit iniligtas ni Jake ang kawawang si Al sa pamamagitan ng pagsira sa kanya gamit ang isang hiwa. Habang tinutulungan niya si Al na makatayo, dumating ang iba pang mga miyembro ng grupo at tinanong sila ni Al tungkol sa kaliskis. Kaya ipinaliwanag ni Jake na ito ay bahagi ng isang hindi nakikilalang halimaw na natagpuan sa mga bihirang pagkakataon sa kagubatan ng Grimm. Pagkatapos ay ipinaalam ni Lamia kay Al na ang scale ay isang dekalidad na bagay na maaaring magbenta sa kanya ng malaking halaga kung ibebenta niya ito. At sinabi sa kanila ni Al ang kanyang mga plano na manguha ng milk grass, ngunit bigla silang nakaramdam ng isang napakatinding madilim na aura sa lugar. Kasabay nito, isang nakakatakot na dark dragon ang nagpakita, at silang lahat ay nanigas, nanginginig sa takot habang ang dragon ay lumalakad palayo sa kanila. Napagtanto ni Al na ang dragon ang may-ari ng kaliskis mula kanina, ngunit nagulat siya na hindi sila nito napansin. Nang sinubukan niyang tingnan ang mga istatistika nito, ang screen ay nag-glitch, at siya ay lubos na natigilan dito. Samantala, si Heidi ay nagkaroon ng bangungot kung saan siya ay inatake ng isang misteryosong nilalang. At nang magising siya, napagtanto niya na natulog siyang suot ang kanyang damit pang trabaho muli. Kalaunan sa Guildhall, isang matandang babae na nagngangalang Juana ang nagtanong kay Heidi kung bakit hindi maayos ang hitsura niya. Kaya, ipinaliwanag niya na nawala na naman ang kanyang memorya dahil wala siyang maalala kahit ano pagkatapos umuwi noong nakaraang araw. Nang marinig ito, sinabihan siya ni Juana na umalis ng maaga at magpatingin sa doktor dahil lagi siyang labis na nagpapatrabaho, at pumayag si Heidi. Bigla, dumating si Al at humiling na makipagkita sa kanya at sa iba pang mga pinuno ng guild.
Sa panahon ng pagpupulong, sinabi ni Jake kay Heidi at sa mga guildmaster na ang dragon na kanilang nakita ay may 230,000 na kapangyarihan sa pag-atake, at ito ang nagpagulat sa kanila dahil alam nilang kaya nitong sirain ang kanilang bansa sa isang kisap mata. Pagkatapos ay ipinaalam ni Luke sa kanila na ang dragon ay pinangalan ng Malevolent Dragon Aura, ngunit biglang sumakit ang ulo ni Heidi nang marinig niya ang pangalang ito. Ipinakita sa kanila ni Al ang kaliskis ng dragon, at dahil dito ay naalala ni Heidi kung paano inatake ng dragon ang kanyang pamilya, na naging dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Maya-maya, nakilala ni Juana si Al at ikinwento kung paano niya natagpuan at ng kanyang asawa si Heidi sa tabi ng dagat maraming taon na ang nakalilipas ng walang alaala sa kanyang nakaraan. Pakiramdam niya ay may koneksyon ang nakaraan ni Juana kay Heidi, at nagpa siya si Al na tulungan siyang matuklasan ang sanhi nito. Kaya, binigyan niya ito ng ilang mga potion para sa paggaling upang matulungan siya. Pagkalipas ng ilang oras, sinasaliksik ni Al ang dragon sa library, ngunit pinigilan siya ng librarian na pumasok sa isang piling seksyon ng library. Sa kabutihang palad, dumating si Prinsesa Fal at hinikayat siyang payagan siya. Sa loob ng silid, nalaman ni Al na nilipol ng dragon ang nayo ng Hanel ilang taon na ang nakalilipas at napaslang ito pagkatapos, ngunit kahit papaano ay nagawa nitong mabuhay muli sa kasalukuyan. Kinabukasan, dumating sina Al at Fal sa Hanel, kung saan nakilala ni Al ang multo ng isang batang lalaki na nagngangalang Ryan. Habang kinakausap ni Al si Ryan, iniisip ni Fal kung nababaliw na ba siya sa sarili dahil hindi siya nito nakikita, at doon napagtanto ni Al na nakikipag-usap siya sa isang multo. Sinabi ni Ryan na matagal na siyang naghihintay na makahanap ng makakarinig sa kanyang boses at tinanong si Al tungkol sa roba na suot niya dahil mukhang kapareho ito ng sa kanya. Inihayag ni Al na natanggap niya ito mula kay Heidi at sa wakas ay naintindihan ni Ryan ang nangyayari. Kaya, ipinaliwanag niya kay Al na suot niya ang roba na iyon noong nabubuhay pa siya dahil ito ay isang espesyal na bagay na may defensive magic na nakuha niya mula sa kanyang matandang lalaki. Nang marinig ito, biglang ginawa ni Al ang kanyang ultimate raise move sa pamamagitan ng pagtakip kay Fal ng roba. At ito ang nagpagulo sa prinsesang may utak na munggo kaya halos hindi siya makapagsalita. Gayunpaman, ang roba ay nagbigay daan sa kanya upang makita sa wakas ang multo ni Ryan. Kaya, nagsimula siyang mataranta hanggang sa takpan ni Al ang kanyang bibig at hiniling kay Ryan na ipagpatuloy ang kanyang kwento. Pagkatapos ay isiniwalat ni Ryan na si Heidi ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at si Heidi ang nag-iisang nakaligtas sa nayon ng Hanel. Tinanong ni Al kung bakit wala siyang mga alaala ng nakaraan. Kaya ipinaliwanag ni Ryan na tinakpen niya ang kanyang mga alaala upang protektahan ang kanyang isipan dahil ang pag-atake ay masyadong traumatiko para sa kanya. Gayunpaman, nag-aalala si Ryan na nasa panganib ang kanyang kapatid na babae. Kaya nagmakaawa siya kay Al na iligtas siya. 15 taon na ang nakalilipas, medyo bata pa si Heidi at nakilala niya si Ryan na nagpa-practice ng mga water-breathing combo bago bumagsak sa lupa. Habang tinitingnan siya, pinagalitan siya ni Heidi dahil sa pagtatangkang maging bayani sa kabila ng kanyang mga babala. Ngunit sinabi ni Ryan na hindi siya naglalaro dahil balak niyang maging isang mandirigmang mas dakila kaysa kay Kratos. Gayunpaman, sinabi ni Heidi na mag-aalala pa rin siya para sa kanya dahil kapatid niya ito at pinunasan ang dumi sa kanyang mukha habang nagrereklamo ito. Bigla, dumilim ang langit at ang kanilang nayon ay inatake ng Dark Dragon. Pagbalik ng magkapatid, nakita nila na ang kanilang tahanan at pamilya ay naging baga na lamang dahil sa dragon. Kaya, agad silang tumakbo upang magtago mula sa halimaw. Ang Dark Dragon ay may pamilya ng mga karakter sa likuran na kin-honor, ngunit ang anak ay naghagis ng bato sa ulo nito. Nainas ang dragon na ito dahil kinasusuklaman niya ito kapag ang mga tao ay nagpapakita ng katapangan. Kaya naghanda siyang lipulin sila gamit ang kanyang breath attack. Nang makita ito, iminungkahi ni Ryan na tumakas dahil wala silang magagawa at sumang-ayon si Heidi. Kaya tumakbo sila papasok sa kagubatan. Habang tumatakbo sila sa unahan, biglang nagpakita ang Dark Dragon sa harap nila. Kaya kinaladkad ni Ryan si Heidi habang tumatakbo sila sa kabilang direksyon. Ngunit hinabol sila ng Dark Dragon habang ipinagmamalaki kung paano niya nasisiyahan sa kanilang mga mukha ng kawalan ng pag-asa. Bigla, bumagsak si Heidi sa lupa at hiniling niya kay Ryan na iwan siya. Ngunit nang dumating ang Dark Dragon upang kainin siya,
Inihagis ni Ryan ang isang espada sa mata nito. Ngunit ang dragon ay walang kahirap-hirap na muling bumangon at inatake si Ryan. Habang nagdurugo sa mga bisig ni Heidi, nagmakaawa si Ryan na tumakbo, ngunit umiyak ito habang tumatangging umalis sa tabi niya, at tinawanan ng dragon ang mukha ng kanyang kawalan ng pag-asa. Tiniyak ng dragon kay Heidi na hindi niya ito tatapusin sa oras na iyon. Ngunit sa loob ng 15 taon, babalik siya at wawasakin siya kasama ang iba pang bahagi ng bayan. Nang marinig ito, ipinahayag ni Ryan na hindi siya susuko kahit na masawi na siya, at paprotektahan niya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae mula sa Dark Dragon. Kaya, hinayaan ng dragon na manatili ang kanyang kaluluwa sa lupain upang mapanood niya mismo ang pagkawasak na parang isang pelikula sa telenovela. Pagkatapos umalis ng dragon, sa wakas ay nalagutan ng hininga si Ryan at napasigaw si Heidi sa matinding paghihirap. Bumalik sa kasalukuyan, ikinwento ni Ryan ang kwentong ito kay Al at Fal at ipinaliwanag sa kanila na ang Dark Dragon ay karaniwang nag-iiwan ng isang nakaligtas pagkatapos sa lakayin ng isang nayon at hahanapin sila pagkatapos ng maraming taon ng pagtulog upang tapusin ang trabaho. Ipinaliwanag din ni Ryan na damaloy ang kamalayan ng dragon sa kanya pagkatapos siyang kainin, at doon niya nalaman na kinakain pala ng dragon ang negatibong enerhiya ng biktima nito upang mapataas ang kapangyarihan nito. Sinabi niyang gusto niyang pigilan nila ang dragon dahil kasalukuyang hinahabol nito si Heidi at ang mga tao sa kabisera, at pakiramdam ni Al ay wala siyang pag-asa. Ngunit ipinaliwanag ni Ryan na maaari nilang pahinain ang dragon sa pamamagitan ng paghampas dito gamit ang kabaligtaran na kapangyarihan ng kawalan ng pag-asa at binigyan sila ng ilang mga salita na may paparating sa kanyang kapatid. Pagkatapos, tumakbo si Al ng mas mabilis kaysa kay The Flash sa kagubatan habang may dalang prinsesa. At nag-aalala siya na masyadong mabilis ang takbo nito. Kaya, ipinaliwanag niya na kailangan nilang maging mabilis dahil ang kasalukuyang araw ay ang ika-15 anibersaryo ng araw na sumalakay ang dragon. Pagdating nila sa gate, nakahinga ng maluwag si Al na hindi pa nagpapakita ang dragon, at hiniling ni Fal sa kanya na alagaan si Heidi habang pinangangasiwaan nito ang mga sundalo at sinimulang ilikas ang mga tao mula sa kabisera. Sa bahay ni Heidi, pinuntahan siya ni Juana upang tingnan sa kanyang silid, ngunit natuklasan na misteryosong nawala siya. Samantala, naglalakad si Heidi sa kagubatan na may dalang punyal, ngunit biglang dumating ang Dark Dragon, na naging dahilan upang manginig siya sa takot. Agad na nagsalita ang dragon sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na naroon siya upang magpista para sa kanya at sa lahat ng tao sa lungsod, ngunit ito ay lalong nagpapaalala sa kanya ng kanyang trauma at sisihin ang kanyang sarili sa pagkasawi ng kanyang kapatid. Habang umiiyak siya, ang Dark Dragon ay gumamit ng gaslighting masterclass upang palakasin ang kanyang kawalan ng pag-asa sa pamamagitan ng pagsasabi na ang lahat ng tao sa kabisera na iyon ay malapit ng iBarbecue dahil lumipat siya doon. Nang marinig ito, itinutok ni Heidi ang talim sa kanyang sarili habang nagmamakaawa sa kanya na kunin na lang ang kanyang buhay. At ang dragon ay nagpatuloy sa pagkain ng kanyang kawalan ng pag-asa, ngunit ipinaalam sa kanya na plano niyang tapusin ang nayon kung masasawi man siya or hindi. Habang pinagpipistahan niya ang kanyang mga negatibong emosyon, humingi ng tawad si Heidi kay Ryan dahil malapit na siyang masawi matapos niyang isakripisyo ang kanyang buhay upang iligtas siya. Ngunit biglang dumating si Al at pinigilan siya sa pagtusok sa sarili. Itinumba ng dragon si Al sa lupa, ngunit nakaligtas siya salamat sa kapangyarihang depensa ng Roba, na nagpaisip sa dragon kung siya ay isang tao. Sumugod si Al at sumugod ng matindi sa dragon habang ipinapahayag na isa siyang magsasaka. Upang makumplito ang kanyang all might tricks, ngumiti si Al habang sinasabi kay Heidi na naroon siya para iligtas ito, ngunit muling tumayo ang Dark Dragon at hinamon siya sa isang deathmatch. Kaya, sinabihan niya si Heidi na pumunta sa ligtas na lugar. Nang umatake ang dragon, umiwas si Al at sumugod muli, ngunit madali itong napigilan ng dragon at pinabagsak siya sa lupa bago ito pinalipad gamit ang isang flame attack. Tumayo muli si Al at habang patuloy na umaatake ang dragon, nagmakaawa si Heidi na tumigil siya dahil ayaw niyang may masaktan dahil sa kanya. Gayunpaman, hinawakan ni Al ang kanyang kamay habang tumatakbo papalapit sa kanya at sinabi sa kanya ang mga nakakaakit na salita na ipinasabi ni Ryan sa kanya, na nagpaiyak sa kanya. Sinabihan niya siya na huwag sumuko dahil ito ang kahinaan ng dragon, at nagsimula siyang makaramdam muli ng pag-asa, na nagpababa ng stats ng dragon.
Dahil sa desperasyon, sumugod ang dragon para sa isang atake, ngunit si Al ay naglabas ng isang malakas na uppercut, na siyang nagpabagsak sa dragon. Bigla, tinusok ni Heidi si Al sa tiyan at nakita niya ang isang psychotic na ngiti sa mukha nito, na ikinagulat niya. Matapos niyang bunutin ang kanyang punyal, sinubukan ni Al na gamutin ang sarili gamit ang isang recovery potion, ngunit hindi sinasadyang nalaglag niya ang bote dahil sa sakit. Nang makita ito, naglunsad si Heidi ng ilang beses pang pag-atake ng blade, ngunit nakaiwas si Al, kaya nagreklamo siya na nilayo niyang gawin siyang hiwa ng pizza. Habang pinapagaling ang sarili, tinanong ni Al si Heidi kung bakit bigla siyang umaarte na parang isang psychopath na babae, ngunit ipinahayag niya na aalisin niya ito sa kanyang paghihirap at sumugod upang tapusin ang trabaho. Bigla, isang malaking pakpak ng dragon ang tumusok sa lupa sa pagitan nila at na si Dark Heidi dahil ang dragon sa harap nila ay ang bagong gising na mabait na dragon, si Mirage. Nalito si Al sa nangyayari. Kaya, ipinaalam sa kanya ni Mirage na sinapian si Heidi ng Dark Dragon at hiniling sa kanya na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Biglang damaloy ang kanyang puting aura sa sugat ni Al, at ipinaliwanag ni Mirage na ito ang kapangyarihan ng regeneration bago nawalan ng malay sa lupa. Pagbalik sa kabisera, inutusan ni Fal ang mga kabalyero na ilikas ang mga tao sa lungsod, isara ang mga pintuan ng lungsod, at pamwesto upang labanan ang dragon. Sa kaibuturan niya, alam niyang masyadong mahina ang mga depensa ng kastilyo para harapin ang Dark Dragon. Ngunit hinugot niya ang kanyang espada habang nagpasya siyang protektahan ang kanyang lupain anuman ang mangyari. Sa kagubatan, ipinaliwanag ni Mirage kay Al na ang kanyang katawan ng dragon ay hindi magtatagal at mailigtas niya si Heidi sa pamamagitan ng paglilinis sa Dark Dragon gamit ang kapangyarihang ipinagkaloob niya sa kanya. Nang marinig ito, sinimulan ng Dark Dragon ang galit na pag-akit kay Al, na sinasabing walang paraan na makakasama niya ang katawan ng isang babaeng inaalagaan. Ngunit napatunayan ni Al na isang tunay na tagapagtaguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian sa pamamagitan ng pagsuntok kay Heidi sa tiyan. Nalito ang Dark Dragon, kaya ipinaliwanag ni Al na si Heidi ay nakikiusap sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga mata, at sinubukan niyang tulungan si Heidi na makatayo. Ngunit biglang nagpakita muli ang Dark Dragon at sinubukang sakupin ang kanyang katawan. Gayunpaman, nabigla ang Dark Dragon nang makita niyang ang tanging nasa isip ng taong ito ay ang pagsasaka, at napagtanto niyang walang paraan para salakayin ito. Gamit ang kapangyarihan ni Mirage, matagumpay na naitaboy ni Al ang Dark Dragon sa kanyang katawan, at pinaandar ni Mirage ang isang malakas na banal na atake na tuluyang pumaslang sa Dark Dragon, na nag-iwan kina Al at Heidi na walang malay. Nang gabing iyon, nagising si Al sa klinika ng guild kung saan pinapanood siya ni Fal at Heidi, at labis na natuwa si Fall na makita siyang may malay kaya masayang niyakap siya nito, ngunit agad siyang humiwalay palayo nang mapagtanto niyang nakikita sila ni Heidi. Nang magtanong si Al tungkol sa Dark Dragon, isiniwalat ni Heidi na napurify na siya salamat sa kanya at kay Mirage. Ngunit ginamit ni Mirage ang lahat ng kapangyarihan nito, kaya agad itong nawala pagkatapos ng spell. Nagulat si Fal nang marinig na ang maalamat na dragon ay kasangkot sa kanilang laban. Kaya ipinaliwanag ni Al na nagpakita ang dragon noong siya ay nasa kagipitan upang tulungan siya. Pagkatapos ay tinanong ni Al si Heidi kung ayos lang ba siya matapos siyang sapian ng Dark Dragon, at kinumpirma niya na ayos lang siya, ngunit isiniwalat niya na maaari na niyang baguhin ang kanyang kamay sa isang kamay ng dragon, na nagpagulat sa kanila. Upang pakalmeyan sila, ipinakita niya sa kanila na mayroon siyang ganap na kontrol sa bagong kakayahang ito at isiniwalat na balak niyang gamitin ito upang magligtas ng mga buhay sa halip na manakit ng mga tao tulad ng balak ng Dark Dragon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang mga salitang ipinasa sa kanya ni Ryan ay nag-udyok sa kanya na mamuhay ng masaya dahil ginagawa nitong mas mahalaga ang kanyang sakripisyo at sumang-ayon si Al. Pagkatapos ay ipinakilala ni Al ang prinsesa kay Heidi bilang Fiona. At nang tanungin ni Heidi kung ano ang kanilang relasyon, sinabi ni Fal na sila ay magkaibigan. Kaya ipinakilala rin ni Heidi ang kanyang sarili. Bigla, sumugod ang mga magulang ampunan ni Heidi at ang mga adventurer upang tingnan si Heidi, at sinimulan ng mga adventurer na pagsabihan si Al dahil sa pagkatalo sa dragon, ngunit sinigawan sila ni Juana na maging maingat sa kalusugan ni Al. Gayunpaman, ipinakita sa kanila ni Al na ayos lang siya. Kaya,
Pumalakpak silang lahat para sa kanya at nagpas siyang magdaos ng isang salo-salo upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay laban sa Dark Dragon. Di nagtagal pagkatapos, uminom silang lahat ng bote ng alak upang magdiwang habang umiinom si Al ng Prime Juice, at sinubukan ni Luke na kumbensihin si Al na uminom ng alak, ngunit pinilit siya ni Lamia na tumahimik. Nagsimulang mag-alala si Al tungkol sa kanyang hardin sa bahay at napansin ito ni Fal. Kaya pinayuhan niya itong magsaya kahit man lang sa araw na iyon at nagpasalamat sa lahat ng kanyang pagsusumikap. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na noong inaayos niya ang kanyang mga sundalo upang maghanda para sa pag-atake ng dragon, napagtanto niya na wala siyang kalaban dito. Ngunit nang maalala niya na nagsusumikap ito, nagudyok ito sa kanya na ibuhos ang lahat sa pagtatanggol sa kanyang lupain. Gayunpaman, naputol ang kanilang pag-uusap nang mapansin nila na si Heidi ay nagpapalabas ng isang pribadong palabas para sa iba pang mga adventurer gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Kinabukasan, nasa bukid si Al kasama si Tista, at humingi siya ng paumanhin sa pagpapatulong sa kanya ng umagang iyon. Pero sabi ni Tista ayos lang dahil nasisiyahan siyang tumulong sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Tista kung mahirap para sa kanya na panatilihing kalmado ang mga bagay-bagay sa kabisera habang pinamamahalaan pa rin ang bukid, ngunit sinabi ni Al na kalmado lang dahil wala nang mas magugustuhan niya kaysa sa pagsasaka. Bigla, dumating ang isang kartero na nagngangalang Rene at inabutan si Al ng isang sulat bago kumari pa ng takbo palayo. At hindi napansin ni Al na oo, galing ito sa kanyang ama. Sa sulat, hiniling sa kanya ng kanyang ama na bisitahin ang pamilya at ipinaalam sa kanya na may kasamang pera ang sulat, na magagamit niya para mag-book ng sakayan para sa biyahe. Nang marinig ito, pinayuhan siya ni Tiste na puntahan ang mga ito dahil ilang taon na ang nakalipas mula noong huli siyang bumisita. Kaya, nagpa siya si Al na pupunta siya pagkatapos makumplito ang kanyang susunod na quest. Pagkalipas ng ilang oras, tumungo si Al sa una kung saan nakita niya ang isang negosyante na nagbebenta ng ilang perpektong kamatis. Nang masubukan niya ito, muling na-rewind ng kamatis ang kanyang utak, kaya nagsimula siyang mabalisa habang tinatanong ang negosyante kung saan ito ginagawa dahil gusto niyang magtanim ng mga katulad na kamatis. Ipinaalam sa kanya ng negosyante na ang mga kamatis ay itinatanam sa isang lugar na tinatawag na Lurigos gamit ang isang espesyal na pataba. Kaya agad na tumakbo si Al papunta sa Guildhall. Pagdating niya roon, hiniling niya kay Heidi na payagan siyang umuwi dahil lumipat na ang kanyang mga magulang sa Lurigos at gusto niyang bumili ng espesyal na pataba ng kamatis at makita ang kanyang mga magulang. Pumayag si Heidi, kaya hiniling niya rito na ibigay ang mga quest na dinala niya sa ibang tao, ngunit nagpa siya itong kumuha ng isa at isiniwalat na isa pala siyang F-rank adventurer. Habang palabas si Al ng Guildhall, dumating si Fal at nag-alok na samahan si Al sa paglalakbay upang makilala ang kanyang mga magulang, ngunit tumanggi ito at tumakbo palayo. Habang naglalakad sa kagubatan, plano ni Al na gumawa ng Krabby Patties gamit ang mga kamatis kapag nakuha na niya ang pataba, ngunit biglang nagpakita ang isang orc at pilit na sinubukang basagin ang kanyang likod. Mabuti na lang, isang babaeng may asul na buhok na nagngangalang Rory ang nagpakita at sinira ang orc gamit ang kanyang espada. Tinanong niya si Al kung ayos lang siya, at sinabi nitong ayos lang siya, ngunit nanginginig pa rin si Al dahil sa trauma, kaya inabutan niya ito ng tubig para inumin. Habang iniinom niya ang tubig, tinanong siya ni Rory kung bakit siya nag-iisa sa kagubatan dahil ito ay isang mapanganib na lugar kung saan ang mga normal na tao ay karaniwang pumupunta kasama ang mga escort. Kaya, ipinaliwanag niya na siya ay isang adventurer na ang kahinaan ay ang mga kakaibang orc. Dahil magkaedad sila, nagpa siya siyang itigil na nila ang mga formalidad. Kaya, masayang nagpakilala sila sa isa't isa. Nang tanungin niya kung ano ang ginagawa niya, ipinahayag niya na papunta na siya sa Lurugos. Kaya, tinanong niya kung maaari silang sumama dahil pareho ang plano niya at nag-alok na labanan ang anumang halimaw na umaatake sa daan. Sa halip na pumayag na lang, nagreklamo ang talunang bida na magiging kakaiba para sa isang babae na sumama sa biyaheng iyon kasama ang isang lalaki dahil ito ay isang 2 araw na biyahe kung saan kailangan nilang matulog ng magkasama sa labas. Gayunpaman, ipinangako sa kanya ni Rory na dudurugin niya ang kanyang mga bola-bola sa sandaling subukan niyang gumawa ng hakbang sa kanya at ito ang nagpapanik sa kanya. Kaya, tumawa siya at sinabing nagbibiro lang siya dahil alam niyang hindi siya ang tipo ng tao na gagawa niyan.
Pagkalipas ng ilang oras, magkasama silang naglalakad sa kagubatan at naramdaman nilang may paparating. Kaya, nagposisyon sila para sa labanan. Gayunpaman, ang pinarangalan na Cartero, si Rene, ang dumating na may isa pang sulat para kay Al, ngunit gusto pa rin ni Rory na labanan siya, iniisip na isa siyang kaaway. Kaya, ipinaliwanag ni Al sa kanya na galing siya sa post office. Habang inaabot niya kay Al ang kanyang sulat, tinanong ni Al kung bakit siya napunta sa kagubatan ng Grimm, alam niyang puno ito ng mga mapanganib na halimaw, ngunit sinabi ni Rene na trabaho niya iyon at mabilis na umalis. Nadismaya si Al nang malaman niyang ang sulat ay galing sa kanyang ina at hindi isang sulat mula kay Ivana. At naisip ni Rory na ito ay isang agarang bagay, ngunit ipinakita niya sa kanya ang daan-daang mensahe na ipinadala sa kanya ng kanyang ina na humihiling sa kanya na bumalik. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na pupunta siya sa Lurgos upang makita ang kanyang mga magulang at bumili ng ilang pataba na maaaring gumawa ng mga kamatis ng kanyang mga pangarap. Nang tanungin niya si Rory kung bakit ito naglalakbay ng mag-isa, bigla itong naging seryoso habang sinasabi sa kanya na walang nagmamalasakit sa kanya bago kumuha ng ilang mga tent mula sa kanyang maliit na bag. Tinanong ni Al kung paano kayang magdala ng napakaraming malalaking bagay ang isang maliit na bag, ngunit sinabi ni Rory na wala siyang masyadong alam tungkol sa bag maliban sa katotohanan na mayroon itong napakalaking kapasidad sa pag-iimbak. Nang tanungin niya kung paano niya ito nakuha, isiniwalat niya na minana niya ito mula sa kanyang ninuno. Ngunit bago pa niya maibunyag ang pagkakakilanlan ng ninuno, nagsimulang kumulo ang tiyan ni Al. Ilang minuto ang lumipas, inihain ni Rory kay Al ang isang espesyal na pagkain at sinimulan niyang pag-usapan ang lahat ng sangkap na inilagay niya sa loob bago niya sinabihan siyang hayaan ito. Nang tanungin niya kung bakit siya pupunta sa Lurgos, sinabi niyang pupunta siya roon para magsanay at isiniwalat din na may narinig siyang kakaibang tsismis sa paligid ng Lurgos na umaatake ang mga demonyo sa lugar. Tinanong ni Al kung alam niya ang mga detalye tungkol sa mga demonyo, ngunit isiniwalat niya na hindi matandaan ng mga biktima. At dahil tsismis lamang ito, hindi makagalaw ang guild, kaya naman nagpasya siyang imbestigahan mismo ang bagay na ito. Nang tanungin niya kung bakit siya umabot ng ganoon, nagbigay ng isang nakakagulat na pahayag si Rory na siya ang inapo ng bayani, at ito ang nagpagulat kay Al. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na tungkulin niyang gumawa ng paraan tungkol sa mga pag-atake ng demonyo gamit ang kapangyarihan ng bayaning minana niya. Ngunit nag-aalala si Al na maaaring may mangyari sa kanya dahil babae siya, at ito ang dahilan kung bakit bigla siyang nawala sa sarili. Matapos siyang ibalik niya sa realidad, namula siya habang inaamin na ito ang unang pagkakataon na may nagpakita ng pagmamalasakit sa kanya. At humingi ng tawad si Al sa pagmamaliit sa kanya, ngunit nagpasalamat siya sa pagbabantay sa kanya. Pagkatapos ay iminungkahi niya na matulog. Doon, nagulat siya nang makitang nakaayos na siya ng 2 futon. Kaya, ipinaliwanag niya na karaniwan siyang naglalakbay na may 2 kama dahil gusto niyang makipag-usap sa isang tao habang natutulog sila. Nang marinig ito, pumayag si Al na samahan siya at nagpasya silang mag-usap hanggang sa makatulog sila. Habang nakahiga sa tabi ng isa't isa, sinubukan ni Al na magsimula ng isang pag-uusap tungkol sa pinakabagong kabanata ng Boruto, ngunit sa sobrang nakakabagot nito ay agad siyang nakatulog. Kaya, ngumiti siya at binati siya ng magandang gabi. Gayunpaman, habang sinusubukan ni Al na matulog, biglang sinipa siya ni Rory sa kanyang pakete at nagpatuloy sa pagbibigay ng ilang mas malupit na sipa sa kanya habang natutulog. Kinabukasan, dumating sila sa Lurgos, ngunit natatakpan si Al ng mga benda dahil sa mga sipa ng babae habang tulog. Inihayag ni Al na ito ang unang pagkakataon na binisita niya ang Lurgos simula nang lumaki siya sa isang nayon at nagbenta lamang ng mga gulay sa kabisera ng hari at nagulat si Rory na isa pala itong magsasaka. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang lugar sa bayan kung saan nagpasya si Rory na mag-isa at dahil nasiyahan siya sa kanilang paglalakbay, inalok niya si Al na maging armadong escort ni Al sa hinaharap. Inihayag ni Al na babalik siya sa kabisera pagkatapos manatili sa Lurgos ng ilang araw at hiniling sa kanya na maging armadong escort niya. Kaya, masayang pumayag siya at ibinigay sa kanya ang lokasyon ng kanyang hotel bago umalis. Di nagtagal, sinimulan ni Rory na tanungin ang mga tao sa bayan tungkol sa mga demonyo. Ngunit sinabi nilang wala silang ideya kung ano ang kanyang pinagsasabi. Kaya, nagsimula siyang magduda sa mga ngalakal na nagpadala sa kanya doon.
Gayunpaman, naalala niya kung paano siya tinawag ng mga tao na isang walang kwentang dahilan para sa isang bayani at nagpa siya na mag-imbestiga ng mas masusi. Bigla, nakarinig siya ng sigaw ng isang ginang at nang sumugod siya upang tingnan ito, isiniwalat ng ginang na isang demonyo ang dumukot sa kanyang nakababatang kapatid na babae at tumakbo sa kagubatan ng ilusyon. Nagmakaawa ang ginang kay Rory na iligtas ang kanyang kapatid, kaya nauna si Rory upang gawin ito, ngunit wala siyang ideya na may isang lalaking nagmamasid sa kanya mula sa likuran. Samantala, natagpuan ni Al ang bahay ng kanyang mga magulang. Ngunit bago pa man siya makatok sa pinto, ang kanyang ina, si Lucia, ay sumugod palabas ng pinto na parang isang rocket at sinalubong siya sa pamamagitan ng pagdurog sa kanyang buhay gamit ang isang yakap. Nagmakaawa si Al sa kanya na bigyan siya ng kaunting espasyo para huminga, ngunit patuloy pa rin siya nitong niyakap ng kanyang mapagmahal na yakap. Ang mas malala pa, pumasok ang tatay ni Al na parang Hulk at sinuntok siya, inakala niyang isa lamang itong random na lalaki na nililigawan si Lucia, ngunit lalo lamang itong ikinagalit ni Lucia, kaya kinaladkad niya ito papasok at pinagalitan. Kinabukasan, nakilala ni Al ang misteryosong lalaki kanina na nagsasabing si Rory ay inatake ng mga demonyo sa kagubatan ng ilusyon. Kaya, nagmadali si Al para tingnan siya. Gayunpaman, pagkaalis ni Al, pamitik ang mga daliri ng lalaki at naglaho ang ilusyon. Pagdating ni Al sa kagubatan, inatake siya ng isang halimaw, ngunit iniligtas siya ni Rory. Bigla, nagpakita ang misteryosong lalaki at sinabi kay Rory na isa siyang bigong bayani na hindi makakapagligtas ng sinuman mula sa kanyang mga plano. Ipinakilala ng masamang lalaki ang kanyang sarili bilang si Lucky habang ipinapakita ang kanyang malademonyong mga mata. At tinanong ni Rory kung bakit niya isinali si Al gayong siya lang naman ang may negosyo siya. Kaya ipinaliwanag niya na mas mahalaga pa si Al kaysa sa kanya dahil natalo niya ang unang commander ng Hari ng Demonyo, sina Romeo at Ouroboros Dark Dragon ng mag-isa. Nang marinig ito, inakala ni Al na kasabwat sila ni Lucky, ngunit sinabi ni Lucky na hindi niya kailanman iuugnay ang kanyang sarili sa mga mababang antas na hamak na iyon. Sinugod siya ni Rory gamit ang isang espada, ngunit umiwas si Lucky at inatake siya ng karate sa lupa. Nang makitang nasugatan siya, nagmadali si Al upang pagalingin siya, at pinagsisihan ni Lucky na hindi muna siya inatake dahil maaari siyang gumamit ng recovery magic. Habang nasa lupa, humingi ng tawad si Rory kay Al sa pagkaladkad sa kanyang gulo. Pero sinabi niyang wala namang problema, kaya binalaan siya ng babae na mag-ingat. Tumayo muli si Al at tiniyak sa kanya na magiging maayos siya dahil isa siyang mahusay na magsasaka. Ngunit nang sumuntok siya kay Lucky, nahuli siya ng demonyo at inihagis siya patungo sa isang puno. Gayunpaman, inilunsad ni Al ang kanyang sarili mula sa puno para sa isa pang pag-atake. Ngunit umiwas si Lucky at nagbigay ng isang malakas na suntok, na nagpabagsak kay Al sa lupa. Ngunit tumalon si Al palabas ng butas at nagawang suntukin si Lucky. Gayunpaman, hindi napigilan ni Lucky, at tinamaan niya si Al ng isang itim na kislap, na nagpalipad sa kanya sa ilang mga puno. Habang nahihirapan si Al na makabangon muli, pinagaling ni Lucky ang kanyang mga pinsala at ipinaliwanag kay Al na mas malakas siya kaysa sa mga payo na kanyang natalo. Pinagaling din ni Al ang kanyang sarili, at pinuri siya ni Lucky dahil sa kakayahang magpatama sa kanya, ngunit sinabing nadismaya siya na ang maalamat na bayani ay naging isang potensyal na manloloko tulad ni Megumi. Pagkatapos ay tinanong ni Al si Lucky kung bakit niya siya tina-target. At kahit alam ni Lucky na nagpapaliban lang siya ng oras, ipinaliwanag niya na tina-target niya sila dahil maaaring makagambala sila sa kanyang mga plano. Pagkatapos ay isiniwalat niya na si Heidi ay isa rin sa kanyang mga target dahil nakuha niya ang kapangyarihan ng Dark Dragon at ipinaalam kay Al na bilang bayani, mayroon siyang kapangyarihan ng Diyos habang ang uri ng demonyo ay may kapangyarihan ng masamang Diyos. Nang marinig ito, ikinatuwiran ni Rory na ang kapangyarihan ng masamang Diyos ay Hamina na simula nang matalo ang Demon King. Ngunit sinabi ni Lucky na pareho rin ito para sa kanila dahil hindi pa nila nailalabas ang kahit isang bakas ng kapangyarihan ng mabuting Diyos. Pagkatapos ay tinawag ni Lucky ang dalawang nakakatakot na halimaw na Elder Ring upang salakayin sila, ngunit umiwas si Al at nang mapansin niya na malapit ng kainin si Rory, iniligtas niya ito mula sa demonyo. Pagkatapos ay tumalon siya pabalik upang labanan ang isa sa mga demonyong bulate, ngunit sinubukan siyang tambangan ng pangalawa. Kaya,
winasak ito ni Rory gamit ang mga hiwa ng espada at sinabihan si Al na tumakas habang pinipigilan niya ang mga halimaw. Gayunpaman, tinanggihan ni Al ang kanyang alok. At nang magsimulang madaig siya ng mga halimaw, isang malakas na suntok ang ibinigay ni Al sa isa sa kanila, na siyang nagpadurog dito at ipinaliwanag kay Rory na hindi niya ito maaaring iwanan dahil layunin niyang maging ang sukdulang magsasaka. Habang inaatake siya ng pangalawang uod, isang buong lakas na Detroit Smash ang ibinigay ni Al, na nagpasingaw din dito. Kaya, sinimulan ni Lucky ang pagpapakawala ng mga Dark Blast sa kanila. Gayunpaman, ginamit ni Al ang kanyang katawan upang protektahan si Rory, ngunit tinawag ni Lucky ang dalawa pang halimaw na uod na nagpalipad kay Rory bago niya ito idiin sa lupa. Nang makita ito, tumawa si Lucky at isiniwalat na ang kanyang intensyon ay labanan lamang si Al at hindi siya tapusin. At dahil naaliw na siya, kailangan na niyang umalis ngayon. Habang nagpupumilit si Al na makatakas, ipinaliwanag ni Lucky na hindi bumibitaw ang mga uod pagkatapos dam-aikit sa isang target. At ang anumang pagtatangka na palayain ang kanyang sarili ay magreresulta lamang sa pagkapunit ng kanyang balat. Pagkatapos ay lumikha si Lucky ng isang makapangyarihang dark spell upang wakasan si Rory dahil wala itong silbi sa kanya. At nagsimulang makaramdam ng depresyon si Rory dahil binaygo niya si Al at ang kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, naalala ni Rory ang araw na pinayuhan siya ng kanyang mga magulang na tahakin ang sarili niyang landas, at ipinangako niya sa kanila na siya ang magiging pinakamalakas na bayani kailanman. Tahimik siyang humingi ng tawad sa kanyang mga magulang dahil nabigo siyang maging bayani. At sinubukan siyang tapusin ni Lucky, ngunit nakita niya na ang kanyang mga halimaw na bulate ay nadurog na. Ipinaliwanag ni Al na nagawa niya ito gamit ang isang sangkap na tinatawag na Nigeri, na siyang plano niyang gamitin bilang pataba para sa mga kamatis, at mayroon itong epekto ng coagulation, na ginagawang kapaki-pakinabang din ito bilang pestisidyo. Pinuri siya ni Lucky dahil sa pagiging goat ng mga magsasaka, ngunit sinabing wala pa rin siyang magagawa sa kanya dahil sa kanyang sugatang katawan. Sumugod si Al upang patunayan siyang mali, ngunit umiwas siya, dahilan upang matambo si Al sa kanyang mukha. Gayunpaman, muling tumayo si Al at ipinahayag na tatalunan niya si Lucky upang matiyak na hindi niya kailanman makukuha ang kanyang maruming kamay kina Rory at Heidi. At dahil dito, naalala ni Rory kung paano siya tinawag ng lahat na isang kaawa-awang dahilan para sa isang bayani. Dahil hindi pa rin sumusuko si Al sa pagtalo kay Lucky sa kabila ng kanyang malubhang pinsala. Napagtanto niya na ang kulang sa kanya ay hindi ang kapangyarihan sa simula pa lang, kundi ang determinasyon ng isang bayani. Kaya, bumangon siyang muli. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang matinding atake kay Lucky at ipinaliwanag na nalaman niya na mali ang sumuko dahil lang sa hindi siya maaaring manalo. Matapos bunutin ang kanyang espada, sinabi niyang hindi siya susuko at pagkatapos ay nag-Super Saiyan. Nagulat si Lucky na ginagamit niya ang kapangyarihan ng mabuting Diyos, ngunit hindi nito napigilan ang pagbibigay ng isang malakas na banal na hiwa sa kanyang katawan. Bago pa makabawi si Lucky, pinakawalan ni Rory ang kanyang bangkay, na tumama kay Lucky sa dalawa at nagdurog sa kanya. Nang makita ito, sinubukan ni Al na tapusin siya, ngunit natambo siya dahil sa pagod. Kaya hinayaan ni Rory na matulog siya sa kandangga nito at inamin sa isang walang malay na si Al na may gusto ito sa kanya. Nang gabing iyon, nagising si Al at ipinaliwanag ni Rory na hindi niya ito mabuhat pabalik dahil hindi niya alam ang daan pabalik. Habang naglalakad sila sa kagubatan, nakarinig sila ng kakaibang boses at nagsimulang magpanik si Rory dahil inakala niyang may multo sa malapit. Gayunpaman, nang papalapit na ang boses, napagtanto ni Al na ang kanyang ina iyon at alam niyang tatapusin nito si Rory gamit ang kanyang lakas na parang gorilyo kung mahuhuli niya sila. Kaya, binuhat niya ito at tumakbo palayo sa kagubatan. Di nagtagal, nakarating sila sa lugar kung saan dapat sana ay ang hotel ni Rory, ngunit wala silang nakita, na nagpaisip sa kanila na lahat ng ito ay bahagi ng ilusyon ni Lucky. Kinabukasan, nakaimpake na si Al para umalis, at sinabi sa kanya ng kanyang ina na hindi niya kailangang maging magsasaka dahil sa obligasyon sa kanila, ngunit sinabi niya rito na pinili niyang maging magsasaka dahil iyon ang gusto niyang gawin. Pagkatapos, nagpaalam si Al sa kanyang mga magulang at nakipagkita kay Rory, na nagtanong sa kanya kung bakit siya tina-target ni Lucky. Sinabi ni Al na wala siyang ideya at nangakong ililigtas si Rory kung may tatarget muli sa kanya, ngunit namula siya dahil dito.
Sa kabisera, ipinaalam sa kanya ni Fal na tinatawag siya ng hari. Kaya, sinalubong niya ito. Habang bumubuhos ang ulan sa kanila, tinanong ng hari si Fal kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon, at kinumpirma niya na sigurado siya, kaya umiyak ito habang humihingi ng paumanhin sa pagiging isang walang kakayahang ama at hari. Habang tumutulo ang mga luha mula sa kanyang sariling mga mata, sinabihan siya ni Fal na huwag mag-alala tungkol dito dahil ganoon talaga ang dapat mangyari. Kinabukasan, nagkita sina Al at Rory at Heidi sa bulwagan ng guild, at nagkamayan ang dalawang babae, na nagpagon ng loob ni Al. Maya-maya, isang batang lalaki ang nagnanakaw ng ilang halaman mula sa bukid ni Al. Ngunit nahuli siya ni Al nang walang palm at pinagalitan dahil sa pagpili ng mga pananim na hindi pa handa para anihin. Pagkatapos ng ilang minutong pagsigaw, humingi ng tawad ang bata, ngunit biglang kumulo ang kanyang tiyan, kaya inabutan siya ni Al ng repolyo para kainin. Nang kumagat ang bata, sumabog ang kanyang panlasa at masayang nagpasalamat siya kay Al sa kanyang kabaitan habang naglalakad palayo. Pagkaalis ng bata, ipinaalam ni Heidi kay Al na tumigil na ang pamamahagi ng mga kalakal mula sa ibang mga bansa dahil sa mga pag-atake ng mga halimaw, na nagsimulang mangyari ng madalas noong pumunta si Al sa Lurgos. Dahil dito, tumaas ng husto ang mga presyo ng mga bilihin at hindi na kayang bumili ng pagkain ng mga mahihirap. Biglang tumunog ang mga kampana ng lungsod at napagtanto ni Naal at ng mga babae na may pag-atake ng halimaw, kaya nagmadali silang pigilan ito. Pagdating ni Al sa kabisera, nakita niya ang mga adventurer na nakikipaglaban para sa kanilang buhay laban sa mga halimaw, ngunit mas marami pang halimaw ang dumating. Gayunpaman, nagpakita si Heidi ng isang pares ng pakpak sa kanyang anyo ng dragon at sinabihan silang umalis sa lugar na iyon para sa kanya habang pinoprotektahan nilang lahat ang likuran. Pagkatapos ay winasak niya ang isang dragon gamit ang isang atake habang nanunood ang kanyang fan club ng may paghanga. Samantala, pinagpatong-patong ni Al ang tatlong malalaking halimaw gamit ang kanyang kalaykay at inihagis ang mga ito sa kalangitan, at namangha si Rory dito. Lumaban ang mga adventurer ng husto, ngunit kalaunan ay napalibutan sina Al at Rory, na nagpaisip sa kanila na ang mga halimaw ay walang katapusan. Biglang dumating ang isang hukbo ng mga kabalyero, at nagbanta ang kanilang commander na susunugan ang mga halimaw hanggang maging abo gamit ang kanyang sagradong espada, ang Leviathan. Kaya, nagsimulang umatras ang mga halimaw, na ikinagulat ng mga adventurer. Nang makita ito, nagsimulang magdiwang ang mga sundalo, ngunit nagulat si Al na mayroong isang espada na may kapangyarihang itaboy ang mga halimaw. Nang gabing iyon, pinapakintab ni Al ang kanyang kalaykay, ngunit biglang dumating si Fal at sinabing naroon siya upang magpaalam. Nang tanungin niya kung ano ang ibig niyang sabihin, ipinaliwanag niya na isang opisyal na desisyon ang ginawa para umalis siya sa bansang Magus at hindi na siya babalik. Bigla, dumating ang kanyang katulong upang ipaalam sa kanya na oras na para umalis. Kaya, nagpaalam siya kay Al habang naglalakad palayo. Hinabol siya ni Al palabas upang pigilan siya, ngunit nagpasalamat siya sa kanya para sa lahat at pumasok sa kanyang karwahe. Habang umuusad ang kanyang karwahe, nagtaka si Al kung ano ang nangyayari. Kinabukasan, inasikaso ni Al ang kanyang mga tungkulin sa pagsasaka habang iniisip ang katotohanan na hindi pa bumabalik ang mga halimaw dahil sa sagradong espada. At dahil doon, bumalik sa normal ang pangangalakal. Doon din, dumating ang batang lalaki mula sa nakaraang araw kasama ang kanyang ina, na humingi ng tawad sa maling pag-uugali ng kanyang anak. Ngunit sinimulan ng batang lalaki na purihin ang repolyo na ibinigay sa kanya ni Al sa halip na humingi ng tawad. Kaya, sinabi ni Al sa kanila na natutuwa siya na ang kanyang mga lokal na pananim ay maaaring maging masarap na pagkain para sa isang tao. Pagkatapos ay humingi ng tulong ang babae para bumili ng ilang gulay, kaya binilhan niya sila ng patatas at umalis sila. Bigla, dumating si Rene na may dalang isa pang sulat para kay Al at sinabi sa kanya na nakakakuha siya ng reputasyon sa pagtatanim ng pinakamasasarap na pananim sa bayan. Sinabi ni Al na nagulat siya na ang mga Knights of Antesburg ay ang uri ng mga taong gagawin ang kanilang makakaya upang iligtas ang ibang bansa dahil sila ang dahilan kung bakit muling naging matatag ang kalakalan sa kabisera, ngunit sinabi ni Rene na hindi siya sigurado tungkol doon at ipinakita kay Al ang isang pahayagan, na nagpagulat sa kanya. Samantala, nakatagpo ni Rory si Heidi at napansin ni Heidi na nagugutom na ito, kaya niliber niya ito ng sandwich. Habang kumakain siya ng sandwich,
ipinakita ni Heidi sa kanya ang artikulo sa pahayagan na nag-aanunsyo na ikakasal na si Prinsesa Fal sa prinsipe ng Antesburg, na siyang parehong lalaking nagpal-ayas sa mga halimaw gamit ang kanyang sagradong espada. Sabi ni Rory, kakaiba na sinunod ng mga halimaw ang kanyang mga salita dahil hindi naman sila nilayong makaintindi ng wika ng tao, ngunit biglang dumating si Al para magtanong tungkol kay Fal. Sinabi ni Heidi na hindi pa niya ito nakikita, kaya ipinakita sa kanila ni Al ang isang sulat mula sa kanyang ina. Sa sulat, isiniwalat ng kanyang ina na ang sagradong espada ay walang anumang kapangyarihan dahil ito ay ginawa ng isang ordinaryong panday. At itinuro rin niya na siya ay dating commander ng isang grupo na tinatawag na Shadow Puppets. Ikinagulat ito ng mga babae, ngunit hindi alam ni Al ang ibig sabihin nito. Kaya, ipinaliwanag nila sa kanya na ang Shadow Puppets ay isang unit ng panektik na kilala sa kakayahang kumuha ng anumang impormasyon. Ibinahagi rin niya na ang lahat ng sumasalakay na mga demonyo ay ipinapatawag ng isang demonyo. At napagtanto nila na hindi lamang ginamit ng Antesburg ang demonyo upang salakayin ang Magus, kundi hiniling din ang kamay ng prinsesa para sa karagdagang proteksyon. Pagkatapos ay ipinahayag ni Al na kailangan nilang iligtas si Fal at pumayag ang mga babae na tumulong, ngunit itinuro ni Heidi na magiging mahirap makapasok sa Antesburg dahil mas mahigpit ang bantay dito kaysa sa Wakanda. Gayunpaman, sinabi ni Al na tutulungan sila ni Rene bilang kanilang gabay. Samantala, matagumpay na naakit ni Prinsipe Ned Elos ng Antesburg ang ilang iba pang mga talunan upang bigyan siya ng malaking bahagi ng kanilang mga lupain. Kaya, inutusan niya ang kanyang demonyong si Gazel na umatake sa mas maraming bansa. Gayunpaman, tumanggi si Gazel dahil ayaw na niyang isakripisyo ang mga demonyo. Ngunit hinampas siya ni Ned Elos sa lupa at ipinaalala sa kanya na bihag niya ang kanyang kasintahan. Kaya, sa wakas ay pumayag si Gazel na tumulong. Biglang dumating si Fal at tinanong siya kung bakit niya itinataas ang kanyang kamay laban sa isang katulong, ngunit sinabi niya na kinakailangang disiplinahin ang kanyang mga alipires. Nang sandaling iyon, isang kabalyero ang dumating at ipinaalam sa kanya na naantala ang karwahe para sa kanilang seremonya. Kaya, inutusan siya ni Ned Elos na kumuha ng ibang karwahe na gagamitin kapalit nito dahil maraming matataas na maharlika ang darating para sa seremonya. Kinabukasan, naghanda si Rene para sa kanilang pagpasok sa Antesburg at sinabihan ang grupo na pumunta roon sakay ng karwahe habang siya ay magdadala ng ilang halimaw upang patunayan na peke ang espada. Nang tanungin ni Heidi kung paano niya makukuha ang mga halimaw, ipinaliwanag niya na siya ay isang demonyong nagtatrabaho para sa mga Shadow Puppet at ipinaalam sa kanila na binihag ni Ned Elos ang kasintahan ni Gazel. Kaya, nangako si Al na ililigtas sila. Kinabukasan, lahat ng tao sa Antesburg ay nasa masayang mood dahil ito ang araw na ikakasal si Prinsipe Ned Elos kay Prinsesa Fal. At masaya si Ned Elos tungkol dito dahil ang pagkakaroon ng reyna ay nangangahulugan na sa wakas ay maaari na siyang maging hari at mamuno sa bansa. Masaya rin siya na mayroon siyang sagradong espada dahil magbibigay daan ito sa kanya upang pagsamantalahan ang uri ng demonyo at kumuha ng mga salamangkero para sa kanyang sarili. Pagdating niya sa dressing room ni Fal, nakita niya itong suot ang pinakamagandang damit na binili sa Shopee. Kaya, pinuri niya ito at hiniling na sumunod sa kanya upang salubungin ang karamihan. Pagkatapos niyang umalis, hiniling din ni Fal sa kanyang katulong na umalis. At nang magawa niya ito, tumingin si Fal sa salamin at naalala ang sinabi sa kanya ng kanyang ama na kung makakahanap siya ng isang taong gusto niyang pakasalan, dapat siyang magpakasal sa taong iyon anuman ang kanilang antas sa lipunan dahil ang kaligayahan ang inuuna. Kahit na ikakasal siya sa arrogant para sa kapakanan ng kanyang bansa, iniisip niya kung ginagawa ba niya ang tama dahil gusto niyang makita muli si Al. Pagkalipas ng ilang oras, nagawa ni Al at ng mga babae na palihim na makapasok sa Antesburg at tumalon sila palabas ng kanilang karwahe papunta sa isang eskinita, kung saan tiniyak sa kanila ni Al na hindi sila matutuklasan sa mga damit na kanilang isinusuot ngayon dahil ang mga ito ay gawa ng pinakamahusay na mananahi ng Magus. Nadismaya ang mga babae sa kanilang mga damit, kaya ipinaliwanag ni Al na sila ay nagbalat kayo bilang mga magsasaka, ngunit nagreklamo sila na mapapansin sila sa mga magarbong damit na iyon. Nang tanungin nila si Al tungkol sa plano, ipinaliwanag niya na kailangan muna nilang iligtas ang kasintahan ni Gazel, at pagkatapos, dadalhin nila ito sa simbahan. Pagkatapos, papaaminin nila kay Gazel na peke ang kapangyarihan ng espada.
Nag-aalala ang mga babae na masyadong simple ang plano, ngunit tiniyak sa kanila ni Al na hindi sila mahuhuli dahil isa itong lehitimong magsasaka. Gayunpaman, agad silang lumabas ng eskinita. Pinahinto sila ng isang gwardya at tinanong sila kung ano ang kanilang ginagawa. Nagsinungaling si Al na papunta siya sa palasyo para maghatid ng ilang gulay, ngunit napagtanto ng gwardya na siya ay nagsisinungaling kaya hinabol niya sila at ng kanyang buong squad. Habang tumatakbo palayo, binago ni Heidi ang kanyang mga braso sa anyo ng dragon at hiniling sa kanya na iligtas ang bihag habang kinakaharap nila ang mga gwardya. Pagkatapos ay inihagis niya ito sa gusali kung saan siya ay bumangga sa isang pader at natagpuan niya ang kasintahan ni Gazel, si Marie, sa silid. Bigla, dumating ang mga gwardya sa silid. Kaya, pumili si Al ng ilang gulay mula sa kanyang bag at ginamit ang mga ito upang pabagsakin ang mga gwardya sa pamamagitan ng paglalagay sa mga ito sa kanilang mga bibig. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Al kay Marie na si Gazel ay pinagsasamantalahan ng bansa at nangako sa kanya na ibubunyag niya ang masasamang gawain ng bansa. Kaya, pumayag siyang sumunod sa kanya. Kaya, binuhat siya ni Al at tumakbo palabas ng gusali ng napakabilis. Sa labas, nakasalubong nila sina Heidi at Rory na hinahabol pa rin ng ibang batalyon ng mga gwardya at magkasama silang tumakbo sa ibang direksyon. Sa kalaunan, nakarating sila sa simbahan at napagtanto nilang kailangan nilang makarating doon ng mabilis para matigil ang seremonya. Kaya, hiniling ni Rory at Heidi kay Al na iligtas si Fal habang inaasikaso nila ang mga gwardya. Sa loob ng simbahan, tinanong ng hari si Fal kung sigurado ba siyang matutuloy ang kasal dahil maaari pa rin niya itong kanselahin. Ngunit sinabi niya sa kanya na ayos lang ito dahil ito ay isang bagay na siya mismo ang nagdesisyon para sa kinabukasan ng Magus. Kaya, humingi siya ng tawad at sinamahan siya sa altar. Nang tanungin ng pari si Fal, sinabi niya, oo. Kaya, sinabihan niya sila na selyuhan ang kasunduan sa pamamagitan ng isang halik. Pinwesto ng maharlikang talunan ang mukha ni Fal at ipinangako sa kanya na sisirain niya ang kanyang aset sa 20 iba't ibang posisyon sa gabing iyon. Habang papalapit siya para sa halik, ipinikit ni Fal ang kanyang mga mata at nanalangin para kay Al na iligtas siya mula sa mabahong labi ng kasuklam-suklam na prinsipe. Agad na natupad ang kanyang hiling nang biglang bumukas ang pinto sa prinsipe, at napatitig siya sa gulat nang makita niyang dumating na ang kanyang maluwalhating prinsipe na si Al. Habang binabati siya ni Al, humagulgol siya, ngunit muling tumayo si Ned Elos at inutusan ang mga gwardya na hulihin siya, na sinasabing isa siyang kalaban na nagbabalak na dukutin ang prinsesa. Gayunpaman, isiniwalat ni Al na siya ang tunay na kalaban dahil peke ang kanyang espada, at nagulat ang lahat nang marinig ito. Kaya't inakusahan siya ni Ned Elos ng pagsisinungaling. Sinabi ng hari kay Al na nakita niya mismo ang sagradong espada na nagpapakalat ng mga halimaw at tinanong siya ni Ned Elos kung mapapatunayan niya na peke ang espada. Kaya't nangako si Al na gagawin niya ito. Biglang dumating ang isang gwardya at ipinaalam sa kanila na sinalakay ng mga halimaw ang kanilang lungsod at nasa himpapawid. Ang tumawag sa mga halimaw, naniniwala si Rene na maayos na hahawakan ni Al ang natitirang plano. Sa simbahan, sinimulang pilitin ng mga tao si Ned Elos na gamitin ang kanyang banal na espada upang itaboy ang mga halimaw. Ngunit napagtanto ni Ned Elos na luto na siya. Kaya, hinanap niya si Gazel upang pilitin itong habulin ang mga halimaw. Gayunpaman, nagulat siya nang makita na si Gazel ay nasa kalagitnaan ng kanyang muling pagsasama-sama ni Marie, at ibinigay sa kanya ni Al ang espada upang takutin ang mga halimaw habang abala si Gazel. Habang papalapit ang mga halimaw sa simbahan, nagmakaawa ang mga tao sa mandaraya na prinsipe na itaboy sila, ngunit biglang naging estatwa si Ned Elos. Kaya, pinatunayan ni Al sa lahat ang kasinungalingan ng espada sa pamamagitan ng paghagis nito sa mga halimaw. Isa sa mga halimaw ang diretsyong kinain ang espada na parang tungko ng manok, at lahat ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Kaya ipinaliwanag ni Al na si Ned Elos mismo ang nagplano at nag-organisa ng lahat. Pagkatapos ay itinaboy ni Gazel ang mga halimaw gamit ang kanyang plauta at ipinaliwanag sa lahat na binablackmail siya ni Ned Elos para magpadala ng mga halimaw sa ilang mga bansa, at pauwiin sila anumang oras na bunutin niya ang kanyang espada. Hiniling ng hari kay Ned Elos na magpaliwanag, ngunit isiniwalat ni Ned Elos na nagpadala na siya ng isang malaking kawan ng mga halimaw sa Magus sa pamamagitan ng pagtitipon ng ilang mga bangkay sa buong bansa.
Gayunpaman, gumawa sina Heidi at Rory ng isang dramatikong pagpasok sa pamamagitan ng pag-anunsyo na hindi babagsak ang Modges. Nagulat si Al, kaya ipinaliwanag nila na sinanay nila ang mga adventurer at kabalyero upang maghanda para sa anumang pag-atake ng halimaw habang wala sila. Nang marinig ito, ang hari ay naging parang gripo, na tumulo ang mga luha ng kagalakan, at sinabi ni Al kay Fal na hindi na niya kailangang isakripisyo ang kanyang sarili. Bigla, dumating ang mga kabalyero at hiniling sa kanila ni Ned Ilos na sirain ang pangkat ni Al, ngunit sa halip ay inatake nila siya. At ipinaliwanag ng mga babae na inabisuhan nila ang mga sundalo tungkol sa lahat ng kanyang masasamang plano. Dahil sa desperasyon, sinubukan ni Ned Ilos na atakihin ang hari, ngunit pinigilan ni Al ang kanyang espada gamit ang isang gulay at pinatumba siya gamit ang isang malakas na suntok. Habang inihahatid ng mga gwardya si Ned Ilos palayo, niyakap ni Fal si Al at ipinahayag na mahal niya ito, ngunit ito ang dahilan kung bakit nawala sa sarili ang iba pang mga babae. Di nagtagal, ipinadala si Ned Ilos sa Arkham Asylum para sa kanyang mga krimen habang binibigyan ni Prinsesa Fal ang guild ng maraming pera para sa kanilang mga pagsisikap. Maraming taon na ang nakalilipas, natapos na ng tatay ni Al na si Geles ang pag-aani ng patatas, at sinabi niya kay Al na oras na para magpahinga. Ngunit nang tumingin siya sa kanya, nakita niya na ang lalaki sa bukid ay nakaani na ng patatas na kasing halaga ng isang nayon, na ikinagulat niya. Nang tanungin niya si Al kung paano ito ginawa, sinabi ng batang lalaki na masaya ito at naisip niya na ang kanyang anak ay maaaring isang demigod ng pagsasaka. Biglang dumating si Lucia at binugbog si Hill, iniisip na pinilit niya ang lahat ng trabaho kay Al, ngunit ipinaliwanag ni Al ang lahat sa kanya. Di nagtagal, binigyan ni Al si Geles ng isang palayok ng patatas sa isang matandang mag-asawa, na sinasabing ito ang bahaging gusto nilang paghatian. Bigla, nakita ni Al ang ilang mga lalaking pinapahirapan ang isang batang babae na nagngangalang Livia, at ipinaliwanag sa kanya ng matandang mag-asawa na ang babae ay isang magnanakaw ng gulay na nawalan ng mga magulang noon at nagnanakaw dahil nagugutom siya. Nang marinig ito, napagtanto ni Al na siya ay nalulungkot, ngunit ipinaliwanag ng matandang mag-asawa na ibibigay siya ng mga lalaki sa mga ngalakal ng alipin dahil ang pagliligtas sa kanya ay magbibigay daan sa kanya na magnakaw pa. Gayunpaman, kinagat ni Livia ang kamay ng lalaking may hawak sa kanya at ninakaw ang supot ng patatas bago tumakbo palayo at hinabol siya ng mga lalaki. Pagkalipas ng ilang oras, nasa kagubatan si Livia at kumakain ng patatas nang dumating si Al, at agad siyang tumakbo, ngunit ipinaliwanag ni Al na hindi siya pumunta para kunin ang patatas pabalik, kundi para ibigay sa kanya ang sopas na niluto ng kanyang ina. Tumalon siya sa masukal para maiwasan siya. Kaya iniwan niya ang patatas sa sahig para sa kanya at umuwi. Kinabukasan, bumalik si Al sa parehong lugar, ngunit hindi niya nakita si Livia, kaya malakas niyang inanunsyo na ang pagkain ng araw ay omelette bago itabi ang pagkain. Pagkaalis niya, umupo si Livia at kinain ang pagkain. Kinabukasan, bumalik si Al, ngunit sa pagkakataong ito, sinalubong siya ni Livia ng direkta at kinain ang pagkain. Nang tanungin niya kung ano ang iniisip niya, ngumiti ang babae habang sinasabing masarap ito. Kaya isiniwalat niya na siya mismo ang nagtatanim ng mga gulay at sinabing sinasabi sa kanya ng kanyang ama na nagtatanim ang mga magsasaka dahil alam nilang kakainin ito ng mga tao nang may ngiti sa kanilang mukha. Habang nagpapakilala sila, biglang umungal ang tiyan ni Al na parang isang baliw na baboy. Kaya inabutan siya ni Livia ng sandwich at sinubukan niyang tumanggi, ngunit sinabi nitong kailangan niyang kumain para maging masaya. Nang marinig ito, sa wakas ay pumayag si Al sa kanyang alok, ngunit bago pa niya makuha ang sandwich, biglang sinunggaban ng mga lalaki kanina si Livia at ipinahayag na ibibigay nila siya sa mga mangangalakal ng alipin. Hiniling ni Al sa kanila na palayain siya dahil hindi na siya nagnanakaw, ngunit iginiit ng mga lalaki na hindi na nila siya maaaring pakawalan matapos magdusa ng napakaraming pagkalugi dahil sa kanya. Gayunpaman, nagreklamo si Al habang nangangakong babayaran sila para sa lahat ng ninakaw niya sa kanila, ngunit tumanggi ang mga lalaki at sinabihan siyang umalis. Bigla, dumating si Geles at inabot sa mga lalaki ang malaking sako ng bigas na dala niya bilang paghingi ng tawad sa lahat ng ninakaw niya, at malugod na tinanggap ng mga lalaki. Habang dinadala nila ang sako, tinanong ni Al si Geles kung sigurado ba siya tungkol sa bigas, ngunit sinabi ni Geles na malamang na iprito ni Lucia ang kanyang longganisa para sa hapunan kapag nalaman niya. Bigla,
Ibinalik ni Livia ang supot ng patatas na ninakaw niya sa kanila, ngunit nagreklamo si Geles na kulang sila sa pagluluto ng mga ito. Kaya, inalok siya ni Al ng pagkakataong sumali sa proseso ng pagluluto at kumain araw-araw sa kanilang bahay, at masayang pumayag siya. Pagkalipas ng 2 taon, nagtatrabaho si Al sa hardin, at dumating si Livia upang magmungkahi ng pahinga, ngunit nagpa siya si Al na magtrabaho sa buong bukid dahil sa tingin niya ay masaya ito, kaya nagreklamo siya na isa siyang talunan. Nang sandaling iyon, tumakbo si Tiste patungo sa kanila habang hinahabol ng isang kawan ng mga dambuhalang bubuyog. Ngunit dumating si Lucia at kumilos na parang si Jackie Chan habang sinisira silang lahat, dahilan para purihin siya ni Tiste. Pagkatapos ay sinabihan niya si Al na alagaan ang bahay dahil sila ni Geles ay pupunta sa isang maharlikang kabisera upang maghanap ng bahay na mas angkop para sa kanilang pamilya na may 4 na miyembro. At naramdaman ni Al na sapat na ang kanilang kasalukuyang bahay, ngunit kumaway pa rin siya sa kanila nang tanungin niya si Tiste kung bakit siya hinahabol ng mga bubuyog. Ipinakita ni Tiste sa kanya ang isang mapa na may markang lugar sa kagubatan kung saan pinaniniwala ang may kayamanan at hiniling sa kanya na sumama sa paggalugad upang makapagdala siya ng regalo para kay Livia. Habang ginagalugad nila ang kagubatan, tinanong ni Al si Tiste kung bakit laging kumakapit si Livia sa kanya sa halip na makipagkaibigan pa. At isiniwalat ni Tiste na si Livia ay karaniwang tinatreto ng lahat ng masama kapag siya ay nag-iisa. Napagtanto ni Al na ang kanilang mga magulang ay naghahanap ng bahay para kay Livia, at siya lamang ang hindi nakakaalam tungkol sa kanyang sitwasyon, kaya nagsimula siyang makaramdam ng sama ng loob. Ngunit sinabihan siya ni Tiste na maghanap ng regalo para pasiglahin siya at pagaanan ang kanyang pakiramdam. Bigla, bumukas ang lupa sa ilalim nila at nahulog sila sa isang kuweba kung saan nakakita sila ng isang tableta, na naging isang nakakatakot na halimaw. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Al sa tabi ni Livia at napansin na ang kanyang katawan ay nasa matinding sakit. Pagdating ni Tiste, tinanong niya kung nasa kagubatan sila, ngunit ipinakita sa kanya ni Tiste na ang buong nayon at lahat ng mga bukirin ay natabunan ng abo matapos sumabog ang isang bulkan, kaya naman lahat sila ay lumikas. Bigla, nagsimulang mataranta ang mga taga-nayon dahil sa katotohanang nawasak ang tulay patungo sa kabisera. Ngunit ipinaalam ng isang lalaki kay Al na natagpuan na ang kanyang mga magulang. Habang naglalakad si Al kasama si Livia, nakita niya ang alkalde na nagbabahagi ng rasyon sa lahat habang ipinapaliwanag na ang nayon ngayon ay mayroon na lamang limitadong mapagkukunan at kailangan nilang pangasiwaan hanggang sa dumating ang tulong. Nang marinig ito, tiningnan ni Al ang mga bukirin ngunit nakita niyang nawasak na ang mga ito, at bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit, na nagtulak kay Livia na bumalik sa tolda. Ngunit humingi siya ng tawad kay Livia dahil hindi na niya ito mapakain. Gayunpaman, sinabi ni Livia na ang mas mahalaga ay hindi niya ito iiwan at niyakap siya ng mahigpit. Maya-maya, palihim na pumasok si Livia sa tolda ng pinuno at sinubukang magnakaw ng pagkain. Ngunit nang maalala niya kung paano siya iniligtas ni Al, pinigilan niya ang sarili. Kinabukasan, ibinuhos ni Livia ang sarili niyang rasyon ng pagkain sa plato ni Al at dinala ito sa kanya habang nakahiga ito sa kama, ngunit napansin niya na mas malaki ang serving kaysa karaniwan, kaya nagsinungaling siya na may dumating na supply mula sa kabisera. Nang bumangon si Al, ngumiti siya habang sinasabing inaabangan niya ang muling pagkain ng mga gulay na itinanam nito. Kinabukasan, binigyan siya muli ni Livia ng pagkain. Ngunit sa kanyang pagbabalik, natambo siya dahil sa pagod. Nang magising si Al, ipinaalam ni Tiste sa kanya na nasawi na si Livia at ipinakita sa kanya ang kanyang bangkay habang ipinaliwanag na ang malnutrisyon ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Naguluhan si Al dahil sinabi nito sa kanya na ang mga supply ay nagmula sa kabisera, ngunit sinabi ni Tiste na walang nangyaring ganoon. Kaya't umiyak si Al habang karga si Livia. Di nagtagal, inilibing si Livia at sinubukan ni Lucia na aliwin si Al, ngunit sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagiging sanhi ng pagkasawi ni Livia. Pagkalipas ng ilang panahon, inatake si Al ng isang malaking dragon sa kagubatan, ngunit natalo niya ito gamit ang isang espesyal na galaw ni Pac-Man. Pauwi na, nagpasya siyang iulat ang insidente sa guild kinabukasan, ngunit bigla niyang nakita ang isang babae na nakahiga at walang malay sa lupa. Habang tinitingnan ang kalagayan nito, nakahinga ng maluwag si Al na maayos na ito, ngunit napagtanto niya na hindi ligtas na iwan siya roon, kaya iniuwi niya ito. Kinabukasan,
Ginaising ng babae si Al sa kanyang tahanan, at nakahinga siya ng maluwag na nabawi na ang kanyang malay, ngunit nagsimula siyang mataranta, iniisip na dinukot siya nito. Ipinaliwanag ni Al na nakita niya itong bumagsak sa pangunahing kalsada at binuhat siya roon, ngunit inakusahan siya ng babae ng paghawak sa kanya habang wala itong malay. Kaya, ipinaliwanag niya na binuhat niya siya dahil nag-aalala siya sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat niya na papunta na siya sa guild para humiling at sinubukang umalis, ngunit inalok siya ni Al na ihatid doon dahil mayroon din siyang mga gawain na aasikasuhin doon mismo. Kaya, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Lenya. Di nagtagal, dumating si Rory upang batiin si Al, ngunit nakita niya si Lenya na nagbibihis at nataranta nang marinig niya itong pinag-uusapan kung paano niya ginulo ang kama ni Al noong nakaraang gabi. Tinanong ni Lenya kung sino siya, ngunit tumakbo palayo ang babae na bayani habang tinatawag si Al na isang creepy na lalaki. Pagdating ni Al sa guild, sinabi ni Heidi sa kanya na hindi sila naintindihan ni Rory at inalok na ipaliwanag ang lahat kay Rory para sa kanya, kaya nagpasalamat siya rito. Kalaunan ay nagkita sila sa isang pribadong silid kung saan sinabi ni Lenya kay Heidi na may mali sa isang kalapit na bayan, na gusto niyang imbestigahan, ngunit sinabi ni Heidi na ito ay isang malabong trabaho na hindi papayag ang maraming adventurer na piliin. Gayunpaman, hiniling ni Lenya kay Al na gawin ito dahil isa siyang adventurer, at pumayag siyang tingnan ito dahil desperado rin siyang malaman kung bakit niya ito natagpuang walang malay. Nang tanungin ni Heidi kung nasaan ang bayan, sinabi ni Lenya na ito ay Gull Town. At agad na nataranta si Al dahil ito ang lugar kung saan ginagawa ang pinakamasarap na brand ng asparagus, na kasing sarap ng pagkain ng Jollibee. Pagkatapos ay sinimulan niyang tretuhin si Lenya na parang maharlika dahil nagmula ito sa Gull Town. At humingi ng tawad si Heidi sa kanyang kakatuwang gawain, ngunit tiniyak sa kanya na mapagkakatiwalaan niya ito na magagawa ang trabaho. Maya-maya, binigyan ni Al si Lenya ng mga damit, at nagpasalamat siya rito, ngunit inakusahan niya itong isang mandaragit na gustong nakawin ang kanyang Vicard dahil sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang mga lalaki ay mga tao na nagal iligtas lamang ng mga babae na may mga lihim na motibo. Sinabihan siya ni Al na kalmeyan ang kanyang isip dahil wala siyang anumang lihim na motibo. Kaya, hinawakan niya ang kamay nito habang sinasabi sa kanya na babantayan niya itong mabuti upang malaman kung lubos niya itong mapagkakatiwalaan. Habang nagpapatuloy sila, pinanood ni Rory mula sa isang eskinita, nalulunod sa inggit, at naramdaman niyang nagsinungaling si Heidi sa kanya. Habang nasa biyahe papuntang Gull Town, sinabi ni Al na mahirap makahanap ng karwahe na papunta roon. Kaya, ipinaliwanag ng driver na ito ay dahil ang bayan ay walang nakikipagkalakalan sa ibang mga bayan sa ngayon. Bigla, narinig ni Al ang tunog ng isang babaeng orc na papalapit, at agad siyang nataranta. Sinubukan siyang pakalmeyan ng driver, sinasabing isa lamang itong orc. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang isang buong kawan ng mga orc na tumatakbo patungo sa kanila, na siyang nagpawala ng malay kay Al. Nang magising si Al, napagtanto niyang nasa kandanggan siya ni Lenya, kaya tumalon siya palayo at humingi ng tawad, ngunit napansin niya ang isang kakaibang kwintas na inilagay nito sa kanya. Ipinaliwanag ni Lenya na ang pendant ay katulad ng sa kanya at may epekto sa pagpapakalma ng isip, at hiniling niya sa kanya na isuot ito ng ilang sandali, kaya nagpasalamat siya sa kanya. Pagdating nila sa Gull Town, nakarating sila sa gate, at pinigilan ng mga gwardya si Al na pumasok dahil hindi pa nila nakita ang hindi kaaya-aya nitong mukha noon. Ngunit ipinakilala siya ni Lenya bilang kanyang panauhin, kaya pinapasok nila siya. Habang naglalakad palayo, hindi napansin ni Al na ang mga gwardya ay may dalang mga mop sa halip na mga armas, na siyang nagpaisip sa kanya kung ano ang nangyayari. Habang naglalakad sila sa kagubatan, hindi napansin ni Al ang isang lalaking nag-iiho sa lugar, kaya agad siyang nagmadaling bumili at tinanong ang mga ngalakal tungkol sa mahiwagang pangyayari kamakailan, ngunit sinabi ng lalaki na maayos ang lahat. Pagkatapos ay iniabot niya kay Al ang kebab, at nakita ni Al na sunog na ang lahat, ngunit biglang nagsimulang magkunwaring na brainwash ang lalaki habang sinasabi sa kanya na maayos ang lahat. Nang sandaling iyon, isang lalaki ang natamba kasama ang kanyang karwahe sa likuran nila, at tiningnan siya ni Al. Ngunit ang lalaki ay umakto ring parang zombie habang hindi niya pinapansin ang kanyang mga nahulog na gamit habang naglalakad palayo na may nakakatakot na ngiti. Maya-maya,
ipinaliwanag ni Lenya kay Al na ganoon na ang kanilang bayan ng ilang panahon at iminungkahi na bumalik sa kanyang tahanan upang magpahinga. Pagdating nila, ipinakita ni Lenya kay Al ang isang espesyal na pendant, na naglalaman ng banal na proteksyon ng mabuting Diyos at may malakas na epekto ng pag-iwas sa kasamaan, na siyang pumihil sa kanila na maging katulad ng ibang mga tao sa bayan. Kinabukasan, sina Al at Lenya ay naglilibot sa palengke nang dumating ang pinuno ng Gulltown at nagpakilala bilang si Lemuro. Agad na naging interesado si Al sa kanya dahil narinig niyang si Lemuro ang Elon Musk ng asparagus. Kaya, pumayag siyang sumunod sa kanya sa kanyang mansyon upang pag-usapan ang kanilang magkatulad na mga kwintas. Di nagtagal, nagkita sina Al at Lenya sa may fountain, at sinabi ng babae na kakaiba na napili siyang maging pinuno ng bayan sa kabila ng lahat ng kakatuwang bagay, ngunit nagpa siya si Al na tanungin siya tungkol dito sa kanilang pagkikita. Nang gabing iyon, nakipagkita sina Al at Lenya kay Lemuro sa kanyang mansyon, at tinanong ni Al kung bakit ang kanilang bayan ay parang kakatwa, ngunit biglang itinutok ni Lemuro sa kanyang mga gwardya ang kanilang mga sandata. Nang tanungin ni Al kung ano ang nangyayari, sinabi ni Lemuro na gusto niyang magtanong kay Al, ngunit natamba ni Al ang lahat ng gwardya sa loob ng ilang segundo. Gayunpaman, nang sumugod siya kay Lemuro, huminto si Lenya at ipinakilala ng demonyong sumasapi kay Lemuro ang kanyang sarili bilang isang mataas na ranggong demonyo na nagngangalang Vitra, na ginamit ang kanyang mga kapangyarihan upang gawing personal na palabas ng puppet ang lungsod. Pagkatapos ay nagsalita si Vitra tungkol sa kanyang plano na sakupin ang kabisera ng hari kasama ang iba pang mga demonyo sa pamamagitan ng pagkontrol sa demonyo ni Al. At ipinaliwanag ni Lenya na tinulungan niya si Vitra dahil binihag ni Vitra ang kanyang mga magulang. Habang sinusubukan ni Vitra na sakupin si Al, sinabihan siya ni Lenya na tumakbo, ngunit bigla niyang nabitawan ang isang bagay na nagpasabog sa estatwa ng lungsod at nagpalaya sa lahat ng tao sa bayan mula sa spell ni Vitra. Pagkatapos ay isiniwalat ni Al na ang mga mangangalakal na nagdala sa kanya kanina ay ang kanyang mga kaibigan na tumulong sa kanya na pasabugan ang estatwa. Sinubukan ni Vitra na tapusin ang buhay ni Lemuro, ngunit pinakain siya ni Al ng asparagus, na nagpabalik sa kanyang kamalayan at nagpalipad sa demonyo gamit ang isang uppercut. Kinabukasan, pinasalamatan ni Lenya si Al sa pamamagitan ng paghalik sa kanya sa pisngi at nangako sa kanya na aagawin nito ang puso niya sa susunod na pagkikita nila bago siya kumaway palm. Pagkalipas ng ilang araw, sinubukan ni Al ang ilang hinog na kamatis sa kanyang hardin, at natuwa siya na ang mga ito ay kasing sarap ng pinakamasarap na pagkain ng McDonald's, kaya inakala niyang kikita siya ng malaki sa pagbebenta ng mga ito. Tumutulong din sina Heidi at Rory sa mga gawaing bukid, ngunit tinanong ni Fal ang tungkol sa kanilang pendant. Kaya ipinaliwanag ni Rory na mayroon itong nakakapagpakalmang epekto na nagtataboy sa kasamaan. Gayunpaman, naiinggit si Fal na lahat sila ay may magkaparehong set nang wala siya at nagpa siya siyang bumili ng isa mula kay Al, ngunit sinabi ng mga babae na hindi niya magawa dahil natanggap nila ang mga ito bilang regalo. Bigla, narinig nila si Al na sumisigaw na parang ahas na gumapang sa kanyang butas ng basurahan. Nagmadali silang tingnan siya ngunit nakita nila itong nagrereklamo tungkol sa isang damong tinatawag na bush killer, na sumipsip ng lahat ng sustansya mula sa kanyang mga pananim, ngunit hindi sila nagulat dahil alam nilang siya ay nasa sabik sa mga tanglad. Nang umagang iyon, nagtayo ng tindahan si Al at ang mga babae sa palengke at isang matandang babae ang dumating upang bumili ng kanilang mga paninda. Kaya binigyan siya ni Al ng ilang gulay bilang bonus. Dumating si Jake at hiniling kay Al na bigyan siya ng ilang gulay para magamit sa pagluluto. Inabot ni Al sa kanya ang isang repolyo. Kaya nagpasalamat siya kay Al at inanyayahan itong sumama sa kanyang grupo sa pag-inom ng araw na iyon, ngunit sinabi ni Al na hindi siya makakasama sa kanila dahil may mga importanteng bagay siyang aasikasuhin. Pagkaalis niya, biglang dumating ang hari na nakabalat kayo na nakahod at nagtago para hindi niya ito makita. Nang tanungin ni Al ang tungkol sa kanyang pagbabalat kayo, ipinaliwanag ng hari na gusto lang niyang maging isang normal na customer na bumibili ng mga gulay. Kaya tinanong ni Al kung ano ang gusto niya. Sinabi ng hari na gusto niya ng daon radish, at inabot naman ni Al sa kanya ang dalawa na natitira, ngunit tinanong niya si Al kung kailan siya sasama sa maharlikang sambahayan dahil mayroon na silang asawa para sa kanya. Ipinaliwanag ni Al na hindi siya interesado sa mga bagay na iyon. Alam na alam ng hari ang kanyang sweet spot.
Kaya nangako siyang bibigyan si Al ng bagong sakahan at mga kagamitan, at agad na tumigil ang bida. Gayunpaman, pinigilan ni Rory si Al sa pwesto at binato ni Fal ng patatas ang walang laman niyang bungo, na siyang ikinatumba niya. Nagising si Al sa mundo ng panaginip kung saan nakita niya ang isang maladyosa na nilalang na nangakong makikipagkita sa kanya sa lalong madaling panahon. Habang sinusubukan ni Al na abutin siya, nagising siya at napansin na ang hari pala ang hinahawakan niya. Kaya, agad siyang tumalon palayo. Kahit na nalilito siya sa kanyang naranasan, nangako si Al sa hari na itutuloy nila ang pag-uusap mamaya. Kaya, umalis ang hari dala ang kanyang mga gulay. Pagkalipas ng ilang oras, tuluyan nang naubos ang mga gulay ni Al. Kaya nagpasalamat siya sa mga babae sa kanilang tulong at sinabi ni Fal na maaasahan niya ito tuwing kailangan niya ng tulong. Ganoon din ang sinabi ni Rory. Kaya ipinaalam niya sa kanila na plano niyang gamitin ang perang kinita nila para bumili ng herbicide na kayang pumaslang sa bush killer sa kanilang bayan. Bigla na namang umakto si Al na parang isang baliw na kontrabida sa karton. Kaya parehong gumawa ng dahilan ang dalawang babae para iwan siya. Habang tinatapos ni Rene ang kanyang mga delivery para sa araw na iyon, nakita niya si Al at tinanong kung bakit bigla siyang umakto na parang isang demonyong malakas ang aura. Kaya ipinaliwanag ni Al na plano niyang lipulin ang mga bush killer sa kanyang mga bukid, na itinuturing niyang pinakamasamang plano sa lahat. Bigla, nakita nila ang ilang mga lalaking pilit na sinusubukang alipinin ang isang babae para sa isang lalaking may hugis ng katawan ng hayop. Kaya, hinarap sila ni Al sa pamamagitan ng pagturo na hindi gusto ng babae ang kanilang ginagawa. Sinubukan ng isa sa mga lalaki na atakihin si Al dahil sa panghihimasok niya sa kanilang negosyo, ngunit umiwas si Al at natambo siya gamit ang isang pitchel. Sinubukan ng pangalawang mersenaryo na umatake, ngunit sinipa ni Al ang kanyang binti upang mawalan siya ng balanse at tinapos siya gamit ang isang sipa ni Jet Li. Nang makita ito, tinawag ng malaking noble ang kanyang panloob na Usain Bolt sa pamamagitan ng pagtakbo palayo sa magaan na bilis, at napansin ni Al na ang babaeng nasa problema ay isang demonyo. Kinilala siya ni Rene bilang si Uriah, at nagulat siya na alam niya kung sino siya. Kaya, ipinaliwanag niya na siya rin ang uri ng demonyo, kaya alam niyang anak at tagapagmana siya ng hari ng demonyo. Tiniyak ni Rene kay Uriah na hindi minamaliit ni Al ang mga demonyo. Kaya, hiniling ni Uriah sa kanya na iligtas ang lahi ng mga demonyo, at tinanong niya siya ng mga detalye. Ipinaliwanag niya na naglalaro siya sa kanyang mga manika isang araw nang sabihin sa kanya ng kanyang demonyong katulong, si Valfy, na siya ay nasa problema at inilipat siya palayo. Dahil dito, ipinapalagay niya na may nangyaring kakilakilabot sa kanyang mga tao at nangangailangan ng tulong ni Al sa pagliligtas sa kanila. Pumayag si Al na tulungan siya sa kondisyon na puksain ni Rene ang mga damo sa kanyang bukid habang wala siya at pumayag si Rene. Di nagtagal, biglang naging flash si Al habang mabilis siyang tumatakbo sa tubig habang karga si Uriah at natatakot si Uriah na baka lumubog sila. Kalaunan, nakarating sila sa teritoryo ng demonyo at nagpasalamat si Uriah kay Al sa pagtulong sa kanya, ngunit ang kanyang ngiti ay nagpapaalala sa kanya kay Livia. Bigla, dumating si Valfy at tiniyak ni Uriah na mapagkakatiwalaan si Al, ngunit bigla niya silang pinasabugan ng isang guwang na lila, na iniwasan ni Al kasama si Uriah. Habang sinusubukan ni Uriah na makipagtalo sa kanya, ilang beses pang pinasabugan sila ni Valfy, ngunit paulit-ulit na umiwas si Al. Kalaunan, napagtanto ni Al na kontrolado si Valfy, kaya pinatumba niya ito gamit ang isang roundhouse kick. Gayunpaman, habang sinusuri niya si Uriah, biglang tumayo si Valfy at sinubukang magpaputok ng mas malakas na atake sa kanila, ngunit biglang dumating si Lucia at pinatumba si Valfy. Nagulat si Al na naroon ang kanyang ina. Kaya, ipinaliwanag niya na sinabi sa kanya ni Rene ang tungkol sa misyon at tiniyak kay Uriah na hindi niya pinaslang si Valfy. Pagdating nila sa kastilyo ng demonyo, natigilan si Uriah nang makitang nalipol na ang lahat ng mga gwardya, at ipinaliwanag ni Lucia na nagwasak sila habang kinokontrol. Agad na sumugod si Uriah sa silid ng trono upang tingnan ang kanyang ama, ngunit nakita niyang lumalaban ito para sa kanyang buhay. Habang sinusuri ni Al ang isang kabalyero, biglang sinubukan ni Lucia na hiwain ang ulo ni Uriah, ngunit pinigilan siya ni Al at itinuro na hindi ito ang kanyang tunay na ina dahil yayakapin siya ng tunay na Lucia nang makita niya ito. Gayunpaman, bigla niya itong tinawag na Oni-chan at nag-transform sa tunay nitong anyo.
At natigilan si Al sa gulat nang makita niyang si Livia pala iyon. Sinabi ni Livia na namiss niya si Al at ipinakita ang kanyang kasuotan na prinsesa ng Shapey Disney. Ngunit natigilan si Al habang iniisip niya kung paano ito nabuhay. Nang tanungin niya kung paano ito nabuhay muli, ipinaliwanag niya na naroon siya dahil sa masamang Diyos at sinimulan siyang takpan ng salamin, sinasabing kaya nitong lunukan ang lahat ng pagdurusa ng mundo. Bilang pagpapakita ng kapangyarihan ng masamang Diyos, nagpakawala siya ng isang dark magic slash, na napakalakas na sum-ire sa buong kastilyo kasama ang mga kalapit na bundok. Hindi maproseso ni Al ang kanyang nasaksihan, ngunit tinawag siya ni Livia na kamangha-mangha dahil sa kakayahang makasabay sa bilis ng kanyang pag-atake at inaangkin na ang kapangyarihan ng masamang Diyos sa loob ng kanyang katawan ay natatakpan pa rin. Nalito si Al dahil dito, kaya ipinaliwanag niya na ang kasanayang nakuha niya, na mabilis na nagpapataas ng kanyang mga istatistika, ay talagang kasanayan ng masamang Diyos, ngunit itinuro niya na mas madaig pa rin siya ng kanyang orihinal na mga kakayahan. Nang tanungin ni Al kung bakit siya pinili ng masamang Diyos, nangako si Livia na sasabihin niya sa kanya ang lahat kung sasali siya sa madilim na panig, at hinawakan niya ang mukha nito habang ginagamit ang kanyang mind control upang maimpluwensyahan siya. Habang nagsisimulang humiwalay si Al, pinutol ito ni Uriah. Kaya sinimulan siyang sakali ni Livia habang sinasabihan siyang huwag makialam sa kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang kapatid. Sinubukan ni Al na iligtas siya, ngunit pinigilan siya ni Livia gamit ang isang mahiwagang shockwave at nagbanta na sisirain ang kanyang mga mahal sa buhay kung hindi siya sasali sa madilim na panig. Sinabihan ni Uriah si Al na tumakas at iwanan siya, ngunit nagalit si Livia at sinubukan siyang tapusin gamit ang isang karate chop. Kaya nagmadali si Al upang iligtas siya. Bigla, nagsimulang umilo ang kwintas ni Al at nakita niyang huminto ang oras. Kaya nagsimula siyang magtaka kung hindi niya namamalayang pinapagana ang mundo tulad ng isang Diyos. Ngunit biglang nagpakita ang Diyosa mula sa kanyang mga panaginip. Nang tanungin niya kung sino siya, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang mabuting Diyos na matagal nang hinaharangan ng masamang Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng pendant bilang isang catalysta, sa wakas ay nagawa niyang pag-ugnayin ang space-time. Inihayag niya na pinahinto niya ang oras gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Ngunit dahil hindi ito magtatagal, nagpasya siyang linisin ang kapangyarihan ng masamang Diyos sa loob ni Al upang may pasok niya ang kanyang sariling mga kapangyarihan dito. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na iunat ang kanyang kamay. At nang magawa niya ito, inilipat niya ang ilan sa kanyang kapangyarihan sa kanya at ipinaliwanag na dapat ay kayanan niyang harangan ang mga galaw ng kanyang kalaban. Habang paalis, ibinalik niya ang oras ng ilang segundo upang bigyan si Al ng oras na iligtas si Uriah. Pinaga niya ni Al ang kanyang banal na mahika upang pigilan si Livia, ngunit lumikha lamang ito ng isang larangan ng mga bushkiller, na nagpasya kay Livia na ito ay isang walang silbing kasanayan. Gayunpaman, biglang itinali siya ng mga baging, dahilan para mabitawan niya si Uriah. Ngunit nakawala siya at sumugod kay Al gamit ang kanyang espada. Gumawa si Al ng pader ng mga bushkiller upang harangan ang atake, at muling binalot ng mga baging si Livia. Bigla, dumating si Valfy at hiniling kay Al na hawakan siya sa lugar bago nagpaputok ng isang malakas na pagsabog kay Livia. Habang sinusuri ni Valfy si Uriah, sinabi niyang natutuwa siyang makitang maayos na ulit ito, ngunit lumabas si Livia mula sa alikabok at isiniwalat na walang pinsala ang atake ni Valfy sa kanya bago ito pinasabog sa lupa. Bago pa man makapag-react si Al, mabilis siyang dumaan sa kanya at sinubukang hiwain ng ulo si Valfy, ngunit sinigawan siya ni Al na tumigil. Sinabi ni Livia na nakakabagot na ang mga bagay-bagay dahil napakaraming talunan ang humaharang sa kanyang daan, at nagpasya siyang umalis. Habang lumulutang siya sa ere, sinubukan siyang pigilan ni Al, ngunit nangako siyang magkakaroon ng one-on-one battle kasama niya sa kanilang susunod na pagkikita bago mawala sa kanyang portal. Pagkatapos niyang umalis, marahas na tinanong ni Valfy si Al, at tinanong kung ano ang relasyon nito kay Livia. Ngunit namagitan si Uriah sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanya na si Al ang nagpoprotekta sa kanya. Bigla, hiniling sa kanya ng Demon King na pakawalan si Al, ipinaliwanag na dapat tretuhin si Al na parang maharlika dahil sa pagliligtas sa kanila, at humingi siya ng tawad kay Al para sa pag-uugali ni Valfy. Nang magtanong siya tungkol kay Livia, isiniwalat ni Al na ito ang kanyang nakababatang kapatid at tinanong ang Demon King tungkol sa masamang Diyos.
Gayunpaman, sinabi ng Demon King na ang tanging alam niya ay may kinalaman ito sa kanyang ninuno dahil lahat ng mga libro tungkol dito ay nawasak na, at nangako siyang kukontakin si Al kung may matuklasan pa siya. Nagsimulang malungkot si Yoria na malapit nang umalis ang kanyang tagapagligtas, ngunit tinapik niya ito sa ulo at tiniyak sa kanya na babalik ito balang araw. Nang marinig ito, niyakap siya ni Yoria. Ngunit hinayla siya ni Valfy palayo at pinagbantaan na itatapon siya sa madilim na kontinente dahil sa pagyakap sa kanyang maluwalhating reyna. Pagbalik sa kaharian, tinanong ng katulong ni Fal na si Oldie kung lalabas si Fal, kaya kinumpirma niya na lalabas siya at humingi ng tawad sa palagi niyang pagpapanggap bilang isang doble. Gayunpaman, sinabi ni Oldie na ito ay kanyang kasiyahan. Kaya, nagbalat kayo si Fal at nagpaalam habang paalis. Samantala, naglakad pabalik si Al sa kanyang bukid, ngunit ang nasa isip lamang niya ay ang mga salitang sinabi sa kanya ni Livia tungkol sa kanyang koneksyon sa masamang Diyos, na nagpaisip sa kanya nang makilala niya ang masamang Diyos. Naalala niya ang araw sa kanyang nakaraan nang makasalubong niya ang nakakatakot na madilim na halimaw na iyon, ngunit hindi siya sigurado kung iyon nga ang masamang Diyos. Kaya, nagpa siya siyang tanungin si Tista. Di nagtagal, nakita niya si Tiste sa tabi ng isang puno at ikinwento sa kanya ang lahat ng nangyari kanina bago nagtanong kung may nakita ba siya noong ginalugad nila ang kuweba. Sinabi ni Tiste na naaalala lamang niya ang kaguluhan pagkatapos pumutok ang bulkan. Kaya, tinanong ni Al kung kilala niya ang masamang Diyos, ngunit agad na binago ang paksa sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa mga kamatis. Pagkatapos kumain ng ilang kamatis kasama niya, bumalik si Al sa kagubatan kung saan sa wakas ay hinarap niya ang kanyang takot sa pamamagitan ng pagpapatamba sa isang babaeng orc. Gayunpaman, muling tumayo ang orc at hinabol siya. Ngunit muling nailigtas siya ng grupo ni Jake. Di nagtagal, ikinwento ni Al kay Heidi kung paano siya nahihirapang harapin ang mga orc sa kabila ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Kaya, hiniling niya na makita ang status card nito. Habang pinagmamasdan ito, itinuro niya na ang mga istatistika ni Al ay lubhang nabawasan, at napagtanto ni Al na ito ay dahil nawala sa kanya ang kapangyarihan ng masamang Diyos. Sa sandaling iyon, dumating si Rene dala ang isang liham mula sa ina ni Al, na gumugol ng 50 talata na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal para sa kanya.